Guyon, kahit na mawala ka pa, dapat kang manatili sa aking mansyong Bo. Hinding-hindi ka makakaalis sa buhay na ito. Xiaoqing, masakit ang tiyan ko. Pakiusap. Pakiusap. Humanap ka ng doktor. Isa ka lang namang kuhanan ng gamot para kay Yuer. Hindi mo deserve na makakita ng doktor. Xiaoqing, anak mo ito. Paano mo nasisikmura na gawin ito? Xiaoqing. Bo Xiaoqing. Napakalupit mo. Dahil lang sa gusto mo akong gawing kuhanan ng gamot para kay Guyu, nagagawa mo pang baliwalain ang sarili mong anak. Ano ba ang ipinagsisigaw mo riyan? Manahimik ka. Ina, tulungan niyo po ako. Iligtas niyo po ang bata sa sinapupunan ko. May mukha ka pang tawagin akong ina. Ina po, kahit po hindi niyo ako gusto, hindi niyo na ba tatanggapin pati ang bata sa sinapupunan ko? Nasaan si Xiaoqing? Gusto kong makita si Xiaoqing. Umalis ka. Gumawa ka ng kahiyahiyang bagay na sumisira sa pamilya. Ipinahiya mo ng husto ang pangalan ng pamilyang Bo. May mukha ka pang ipakikita kay Xiaoqing. Ina, tanungin niyo po ang inyong konsensya. Wala akong ginawang anumang masama laban sa pamilyang Bo. Sa halip ay kayo, ginamit niyo ang puso ni Kier para sa gamot ni Guyu. Iyon ang tunay na kasalanan sa langit. Walang hiya ka. Tumahimik ka. Tatanungin kita. Ang bata sa sinapupunan mo, sino ba talaga ang ama niyan? Ina, ano po ang ibig ninyong sabihin? Ang 3 buwang bata na iyan, kay Xiaoqing ba o doon sa doktor? Siyempre ay kay Xiaoqing. Ang batang ito ay siyempre sa kanya. Akala mo ba noong gumamit ka ng panyong may dugo para lokohin akong may nangyari sa inyo ni Xiaoqing, ay naniwala na ako sa iyo? Itinuring pa naman kitang parang sariling anak, at balak pa kitang gawing pangalawang asawa. Guyon, hindi ka karapat-dapat. Nay, hindi po ako nagsisinungaling sa inyo. Ang panyong may marka ay mula noong gabi ng kasal. Nang saktan ko ang aking sarili para kay Guyu. Hindi po ako nagsisinungaling, hindi iyon ang tanda na iniisip nyo. Xiaokui, ipainom mo na ang gamot. Wala akong pakialam kung sa doktor man iyan o hindi. Ang batang ito ay hindi maaaring manatili. Matandang Ginang. Ito. Parang hindi po yata ito tama. Hindi po ba natin tatanungin si nakatatandang master? Anong gamot iyan? Ayaw kong uminom. Wala kang magagawa. Pilitin siya, ipainom nyo iyan sa kanya. Konsorte, kayo po. Makiisa na lang po kayo. Iniisip nyo na ang bata ay kay Muyang. Hinahamak nyo ako. Xiaokui, ano pang hinihintay mo? Bilisan mo. Ipainom na yan. Painumin siya. Ina, ako na po ang bahala. Magpahinga na po muna kayo. Mas mabuti nang magkamali ng parusa kaysa hayaan siyang manatili. Guyon, wag mo na akong lokohin dahil hindi sa akin ang batang iyan. Huwag kang mag-alala. Mabilis lang ang epekto ng gamot na ito. Sandali lang ay uubra na ito at hinding-hindi ito masakit. Guyon. Xiaoqing, nakikiusap ako sa'yo. Pakiusap. Ang batang ito lang ang tanging meron ako ngayon. Hayaan mo lang akong isilang ang batang ito at agad akong magsisilbing tagasubok ng gamot para kay Guyu. Bata lang naman iyan, di ba? Magkakaroon pa tayo ng iba sa hinaharap. Pero ang isang ito ay hinding-hindi pwedeng manatili. Xiaoqing, sinasabi ko sa iyo talaga ang batang ito. Bakit ayaw mong maniwala sa akin? Sige. Magdala ka pa ng isa pang mangkok dito? Talaga bang gusto mo akong pahirapan ng husto? Sabi ng doktor nung sinuri ka niya, 3 buwan na ang batang ito. 1 buwan pa lang ang nakakalipas simula noong may mangyari sa atin. 3 buwan, kung hindi ito kay Muyang, kanino pa ito galing? Muyang? Muyang, sinabi ko na sa iyo na wala kaming ginawang masama. Bakit ayaw mong maniwala sa akin? Yuner, naniniwala naman ako sa iyo. Kaya lang, baka naman noong wala kang malay ito nangyari. Kaya pala hindi mo rin alam. Ang batang ito, hindi maaaring manatili. Isa siyang kahihiyan para sa akin. Bo Xiaoqing, napakawalang puso mo. Hinding-hindi ka naniwala sa akin. Hawakan niyo siya.
Ah, Bo Xiaoqing, ikaw mismo ang dahilan kung bakit nawala ang sarili mong anak, pagbabayarin ka ng langit. Ah, Guyon, ito ang kasalanang ginawa mo. At ito ang bunga na dapat mong harapin. Bo Xiaoqing. Ito ba ang sinasabi mo? Na 3 buwang sanggol na nabuo na? Tumingin ka. Tumingin ka sa likod mo. Bo Xiaoqing. Isa kang demonyo. Galit ako sa'yo. Ikaw ang naging dahilan kung bakit nawala ang sarili mong anak. Anong pinagsasabi mo? Hindi ko ito anak. Hindi ito. Tingnan mo siya. Siya ang panganay na anak ng pamilyang Bo. Hindi siya 3 buwan. 1 buwan pa lang siya. Kayong lahat. Dapat kayong parusahan. Xiao Kui. Xiao Kui. Ilayo niyo sa akin ang baliw na babaeng iyan. Lumingon ka naman sa kanya. Kahit 1 saglit lang. Anak mo siya. Anak, patawarin mo ako. Hindi kita nagawang protektahan. Bo Xiaoqing. Hindi ka kailanman magiging karapat-dapat na maging ama. Hindi ka magiging karapat-dapat na magkaroon ng sariling anak. Ano? Magsalita ka. Ang bata na dinadala ng aking pangalawang asawa, ilang buwan na ba talaga iyon? 3 buwan po. Magsabi ka ng totoo. Kung hindi ay pagbabayarin kita ngayon din. Pero, 3 buwan na ang nakakaraan noong malubha siyang nasugatan. Paano siya mabubuntis? Sabihin mo sa akin. si matandang ginanggu po ang nag-utos sa akin na sabihin niyon. Inisip ko na dahil pareho naman silang bata, hindi na mahalaga kung madagdagan man ng 2 buwan. Dahil binigyan niya ako ng 1 pirasong ginto, pumayag na po ako. Bakit niya ipinag-utos sa iyo na sabihin niyon? Pareho naman kayong babae. Bakit niya nagawang gawin ito? Nagdadalang tao si Yun Er? Hindi ba dapat matuwa si Ginanggu? Bakit niya kailangang pahirapan siya? Sa loob ng 1 taon, ano ba ang mga nagawa ko? Yuer, ang mapakasalan ka ay tunay na isang malaking suwerte sa buhay ko. Xiaoqing. Anong sinasabi mong pangalawang asawa? Kitang-kita na si ate ang tunay mong mahal. Kung hindi lang dahil kailangan ni ate ang tulong ko, baka wala na akong karapatang tumayo rito. Yuer, Xiaoqing. Ang sama ng pakiramdam ko. Goyon, pumasok ka na rito at ibigay ang kailangan para sa kanya. Xiaoqing. Huwag kang mag-alala. Ayos lang ako. Masyado ng gabi, hayaan na muna nating makapagpahinga si Yun Er. Guyo, natatakot ka ba na baka magulo ko ang unang gabi niyo ni Xiaoqing bilang mag-asawa? Ikaw lang ang nasa puso ko. Pero bakit mo pa itinutulak si Guyon sa aking piling? Hindi ka ba nagseselos? Siyempre, hindi ko ito gusto. Kaya lang ay masyadong malubha ang aking karamdaman. Hindi kita mabibigyan ng mga supling at kailangan nating umasa kay Guyon para magpatuloy ang lahi ng pamilyang Bo. Huwag ka na munang magsalita. Guyon, wala ka na ba sa sarili mo? Halika na rito. Anong tinitingin-tingin mo? Pumasok ka na rito at gawin na ang dapat mong gawin. Ate, bayaw.
Guyon, huwag mong kakalimutan ang dahilan kung bakit kita pinakasalan at dinala rito. Isa ka lang namang lunas para kay Guyo. Ah, Manahimik ka. Ang sakit na ito ay dapat mo lang tiisin. Kung hindi, dahil sa iyo. Hindi sana nagkaroon ng sakit sa puso si Guyo. Guyo, halika rito. Guyon? Pangalawang asawa na kita ngayon? Kaya kung tatawagin mo pa rin ako ng ganyan, parang hindi na yata tama. Dapat mo na itong baguhin. opo. Ate, Young Master Bo. Yuner, kasalanan ito ni ate-ate dahil sa mahinang katawang ito, naging pabigat pa ako sa iyo. Kung hindi, sana ay nakahanap ka rin ng... Hayaan mo na. Magpahinga ka na. Xiaoqing, bakit mo iniisip na ako ang dahilan ng kanyang sakit? Wala naman talaga akong kinalaman dito. Samantalang siya ang siyang nanamantala sa akin, pero pilit mong iniisip na ako ang nakinabang sa kanya. Sa aming dalawa, bakit parang walang katarungan? Konsorte, ano po ang nangyayari sa inyo? Sanay na ako. Kumpara noong unang beses na pinilit ako ni Ina na magsakripisyo para kay Guyo, wala lang ito. Kakainom lang ni UR ng gamot. Kailangang magpakulo pa. Bakit nakaupo ka lang dyan? Ako, pupunta na po ako agad. Huwag mong isipin na dahil pumasok ka sa mansyong Bo, ay tunay na kitang konsorte. Dahil lang ito sa pagpapahalaga sa pamilyang Gu. Kaya binigyan lang kita ng posisyon. Naiintindihan ko po. Huwag kang magkunwaring kaawa-awa para lang makuha ang atensyon ko. Wala ka sa puso ko, kaya hindi mo ako mapapaikot. Huwag mo akong hawakan. Sa gabi ng kasal namin ni UR, sa tingin mo ba ay nararapat sa isang hamak na tulad mo ang magsilbi sa akin sa kwarto? Ano? Gusto mo bang akitin ako? Para magkaanak ng panganay at para mahalin kita, bago mo agawin kay UR ang posisyon niya bilang tunay na asawa, Hindi ko po iyon magagawa. maliit na sugat lang iyan mula sa pagkakahati. Kailangan mo ba talagang maging ganyan kaarte? Bilang isang tagasunod lang ni UR, kung susubukan mo pang muli ang panggugulo na ito, parurusahan kita ng matindi. Magtimpla ka ng tsaa. Ipagtimpla mo ako ng tsaa. Marunong ka pala sa sining ng tsaa? Nag-aral ka ba talaga sa isang guro? Hindi po. Kay Guyo lang nakatuon ang pansin ni Ina, kaya sarili ko lang itong pinag-aralan. Naaalala ko pa noong araw ng aking seremonya. May nagregalo sa akin ng isang kahon ng tsaa. At ang lasa nito ay may pagkakatulad dito. Isang buwan ko iyong pinaghirapan sa pagbuburda para maipagpalit mula kay matandang Taoist Shansha. Hindi ko akalain na maaalala mo pala iyon. Malamang ay bigay sa akin iyon ni UR. Hayaan na. Magpahinga ka na muna. Pangalagaan mo ang iyong katawan para makapagbigay ka ng dugo kay UR. Xiaoqing, Nilagyan mo ba ng gamot ang tsaa? ako, wala akong ginawa. Nilagyan mo ba ng gamot ang tsaa? Hindi ako. Guyo, napakasama mong babae. Kanina lang ay nagkukunwari kang mabait, ngayon ay lumabas na ang tunay mong kulay. Hindi ako ang gumawa niyan, wala akong kinalaman. Sinasabi ko sa iyo, Guyon, nagkakamali ka ng akala. Huwag mo nang gamitin sa akin ang ganitong maruming paraan, hinding-hindi ako magpapaloko. Sinabi ko nang hindi ako ang gumawa.
Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo si Xiaokui. Kahit ikaw man o hindi. Basta't gamitin mo ulit ang ganitong maruming paraan. Pagsisisihan mo ito ng husto. Sinasabi ko sa'yo, sa paningin ko, isang gamot ka lang para kay Guyu? Akala mo ba ay mahalaga ka? Gusto mo bang mawala na lang ako sa harap mo para lang mapatunayan ang kawalan ko ng sala? May gana ka pang magsalita? Dangal at kalinisan. Nakalimutan mo na ba noong 3 taon na ang nakakalipas kung paano mo itinulak si Guyu sa tubig? Hay, ang panganay na binibini ay tila noong nahulog siya sa tubig ay nagkaroon ng malalang karamdaman at mukhang hindi na ito gagaling. Dr. Chen, humanap ka naman ng paraan kung paano mananatiling buhay ang anak ko. Bilang kambal, magkadugtong ang kanilang buhay. Kapag ang panganay na binibini ay inatake ng kanyang sakit at kumuha ng lakas mula sa ikalawang binibini, maaari pa siyang maligtas. Guyun, ang sakit ni Yuer ay lahat dahil sa'yo? Kaya dapat mo itong pagbayaran. Guyon, sinadya mong saktan si Yuer para magkaroon ng sakit sa puso at ngayon ay hinahangad mo pa ang posisyon bilang legal na asawa? Xiaoqing, hindi ako ganoong klaseng tao. Paano mo nagagawang isipin iyan tungkol sa akin? Ngayon ay gusto mo pa rin kamkamin ang posisyon bilang legal na asawa? Xiaoqing, hindi ako ganyang klase ng tao. Bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Wala akong pakialam sa iniisip mo. Binabalaan kita. Ma, kapag ginamit mo na naman ang maduduming paraan na iyan, sisiguraduhin kong pagbabayarin kita. At isa pa, Guyun, huwag mong isiping dahil may pagkakahawig kayo ni Yuner, ay mahuhulog na ang loob ko sa'yo. Ilagay mo sa lugar ang sarili mo, dahil kung hindi, harapin mo ang kapalit nito. Xiaoqing, ganyan pala ang tingin mo sa akin. Akala ko noong pumasok ako sa mansyon, ang relasyon nating dalawa ay unti-unti nang magiging maayos, pero mukhang ngayon, ang lalim ng galit mo sa akin, kaya mahirap nang baguhin ang sitwasyon. Tiniis ko ang lahat para maging gamot ni Guyu, dahil kung hindi, kahit pa mawala si Guyu, wala akong pakialam doon. Konsorte, okay lang po ba kayo? Ikaw ba ang naglagay ng gamot sa tsaa? Konsorte, ito po. Utos po ito ni Matandang Ginang. Pupunta na po ako para magpaliwanag sa Batang Panginoon. Hayaan na. Hayaan mo na siya. Nagbibigay galang si Yuner kina Matandang Ginang at ate. Matandang Ginang, nagtagumpay po tayo. Guyun, hindi ko akalaing magagawa mo agad ang iyong balak. Sa pagpapasok ko sa iyo sa mansyon, hindi kaya ako ay nagkamali? May mantsa nga. Dapat kayong magpasalamat kay Bo Xiaoqing. Dahil kung hindi niya nasugatan ang aking pulso, hindi niyo makukuha ang panyong ito na may marka. Yuner, maupo ka. Yuner, dapat ay mas mapalapit ka pa kay Xiaoqing para magkaanak na kayo agad. Dahil ikaw, ang magiging dakilang bayani ng pamilyang Bo. Opo. Tandaan mo iyan, Yuner. Yuer, dahil magkapatid naman kayo ni Yuner, huwag kang magagalit kung paborito siya dahil mahalaga ang magkaroon ng tagapagmana. Tama po kayo, ina. Kapag nagkaanak si Yuner para kay Xiaoqing, ituturing ko na rin siyang sariling anak. Dahil sa huli ay tatawagin niya rin akong ina. Yuner, kapag nagbuntis ka na, ako na ang bahala. Itataas ko ang katayuan mo bilang asawang kapantay niya. Hinding-hindi ka magiging isang hamak na mababa. Ina, kailanman ay hindi inisip ni Yuner na makipantay sa aking ate. Gagawin po ni Yuner ang aking tungkulin para mapanatag ang loob niyo ni ate. Ina, masama po ang pakiramdam ni Yuer, kaya magpapahinga na po muna ako.
Yun pumunta ka sa kwarto ko mamaya at ituturo ko sa'yo ang mga gusto ni Xiaoqing. Ang mga binibigay mo, balak ko pa bang kainin? Ilayo mo yan. Inihanda ito ni nanay. Kung ayaw mo akong makita, aalis na lang ako. Nanghihina ang mga kamay ko, kaya medyo matamlay ang painting na ito. Kung ibibigay ko ito sa mahusay na doktor ng gobernador, baka hindi ito nararapat. Alam mo rin ang tungkol sa mahusay na doktor ng gobernador? Bakit naman hindi? 3 taon na ang nakararaan, humingi ako ng gamot sa kanya, para lang iligtas ka. Sayang, wala kang kaalam-alam. Hayaan na. Paano mo naman malalaman? Bumalik ka na at magpahinga ng maigi. Panatilihin mong maayos ang sarili mo para maibigay mo ang kailangan ni UR. Libong bagay na ang ginawa ko para sa iyo. Pero kailanman ay hindi mo ako pinahalagahan. Nakababatang kapatid, sabihin mo ang totoo kay ate. Kagabi, nagsama na ba kayo ni Xiaoqing bilang ganap na mag-asawa? Ate, gusto mo bang marinig ang katotohanan o ang mga kasinungalingan na loloko sa iyo? Ituring mo na lang na nagmamakaawa ang ate sa iyo. Kapag wala na ako, mapupunta rin siya sa iyo balang araw, kaya bakit kailangan mo pang makipag-agawan sa akin ngayon? Ate, ang puso ni Xiaoqing ay laging nasa iyo, wala namang puwang para sa akin. Bakit tila wala kang tiwala sa sarili mo? Guyon, nagtatanong ka pa kahit alam mo naman ang sagot. Goyo, 3 taon mong ininom ang dugo ko. Bakit hindi mo man lang naisip na pagbigyan ako? Ang posisyon na ito bilang legal na asawa, alam mong nakuha mo lang iyan sa masamang paraan, tapos gusto mo pang ako ang magparaya? Para sa taong mahal ko, anong masama kung gumamit ako ng kaunting paraan? Para sa kanya, kaya kong isantabi ang aking konsensya. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Pero ate, dahil mawawala ka na rin naman, sasamahan ko muna si Xiaoqing. Ituring mo na lang itong interes sa lahat ng mga taon na isinakripisyo ko para sa iyo. Guyon, bakit ka napakasama? Goyo, hindi ako ang masama, kundi ikaw. Kahit pa maglaho ka ng may sama ng loob ngayon, wala na akong pakialam doon. Guyon, baka hindi mo alam kung gaano ako kamahal ni Xiaoqing. Kahit pa ngayon, may gumamit man ng puso mo para gawing gamot, hinding-hindi siya mag-aatubiling gawin iyon. Naniniwala ako. Pero wala ka pa ring tiwala sa sarili mo. Kaya mo namang makuha ang mga bagay sa sarili mong pagsisikap, pero pinipilit mo pa ring ibigay ko ang mga ito sa iyo. Itanong mo na lang sa larawan ng pulang plum. Nakalimutan mo na ba kung kanino ba talaga ang mga bagay na iyon? Hindi mo naiintindihan. Tama? Hindi ko nga naiintindihan. Nagbigay ako ng dugo para sa iyo sa loob ng 13 taon. Basta humiling si Xiaoqing, ay ibinibigay ko ang lahat. Ano ba ang magagawa ko kung ikaw ang mahal niya habang buhay? Habang ang pag-ibig ko naman ay hindi masuklian. Guyon, tumigil ka na. Hindi mo kailanman maiintindihan ang takot sa loob ng puso ko. UR. Guyon, ano bang sinabi mo sa kanya? Alam mong mahina ang katawan niya. Bakit mo siya kailangang saktan? Wala akong ginagawa. Puno ka ng panlilinlang. Iniisip mo ba na kapag nawala na siya ay ikaw na ang magiging legal kong asawa? Ngayon ba ay balak mong samantalahin na wala na siya para maging tunay kong asawa? Xiaoqing, wala akong ganoong balak kailanman. Hindi mo dapat ako pinagbibintangan ng ganyan. Guyon? Magkapatid kayong dalawa? Ganyan mo ba talaga gustong mawala siya? Kapag may nangyaring masama sa kanya, mananagot ka rin kasama niya. Alam mo namang magkapatid kami. Naniniwala akong wala akong ginagawang anumang mali. Ang tanging pagkakamali ko ay ang maging kapatid niya. Lumayas ka. Huwag ka nang babalik sa bakurang ito para makita siya. Manggagamot,
Kumusta ang aking asawa? Haay, ang sakit ng ginang ay sadyang malubhana. Kahit anong mahalagang gamot pa ang gamitin, ay wala na itong silbi. Sa lagay ng kanyang pulso ngayon, kahit madugtungan pa ang kanyang buhay, ay wala na rin itong saysay. Ginoo, maghanap na lang kayo ng ibang eksperto. Manggagamot? Kahit pansamantala lang, kailangang makatagal siya hanggang sa dumating si himalang manggagamot. Pero, ang paraang ito ay sadyang napakadelikado. Sabihin niyo po, kahit ano pa iyan, basta mailigtas lang siya, gagawin ko ang lahat. Xiaoqing, ito ang panlunas na inihanda ko. Bilis, ibigay mo na ito kay ate. Ayos lang ako. Naranasan na ito ni ate noon. Pinagawa na ito ng doktor sa akin ng isang buong mangkok para sa kanya at mabilis siyang bumuti. Sa tingin ko, wala nang mas hihigit pa kaysa sa tulong na maibibigay ko. Sige na, pumunta ka na. Baka mawalan na ito ng visa. Xiaoqing, huwag kang mag-alala. Pakibigay na agad ito kay ate. Xiaoqing. Bo Xiaoqing, ganito mo ba talaga ako kamuhian? Sinabi ng doktor na kailangan ng dugo mula sa puso mo para magligtas ng buhay. Kaya, Gusto mo bang ibuwis ko ang aking buhay para lang iligtas siya? Guyon, alam mo naman, mula nang dalhin kita sa mansyong ito, ginawa ko lang iyon para sa kalusugan ni Yuer. Ako, hindi kita kailanman minahal. Bakit hindi ka makatingin sa akin? Sinabi ko na, ako, hindi kita mahal, hindi kita mahal, hindi kita mahal. Guyon, guyon, guyon! Yang master, dumating na po ang himalang manggagamot ni mansyon ng gobernador. Bilisan nyo, papuntahin ang himalang manggagamot sa bakuran ng Yunsheng. Pero hindi po ba nasa pangunahing bakuran ng madam? Papuntahin si himalang manggagamot sa asawa ko? Pagkatapos, humanap ka ng kahit sinong manggagamot para sa kanya? At kunin ang kailangan para sa gamot. Opo. Kahit gaano pa kita kamahal, kung wala naman ako sa puso mo, talo na ako bago pa man magsimula. Sa wakas ay gising ka na. Mabuti naman at hindi na sayang ang aking mahahalagang gamot. Nauuhaw ka ba? Tubig muna o gamot muna ang iinumin mo? Pasensya na, at nalito ako. Siguradong gutom ka na? Ikukuha kita ng lugaw. Uhaw ka ba? Gusto mo bang uminom muna ng tubig o gamot? Nalito na ako. Siguradong gutom ka na. Kukuha lang ako ng lugaw. Masyado kang nagpapanik. Nakakatawa ka talaga. Isang karangalan po para sa akin, na mapangiti ko kayo. Pero, ang mga sugat mo ay talagang tinakot ako ng husto. Ikaw, isang doktor ba? O ang dakilang manggagamot ng mansyon ng gobernador? Masyado ka pa yatang bata para doon. Dakilang manggagamot? Hindi naman po. Isipin nyo na lang na apprentice niya ako. Napatingnan na ba ng manggagamot ang ginang? Naku, wag na muna natin siyang pag-usapan. Paano ka ba nagkaroon ng mga sugat na iyan? Masyadong malupit ang gumawa nito sa iyo. Kaunti na lang, kahit ang manggagamot ay hindi ka na matutulungan. Huwag nang abalahin si Ginoo. Grabe? Siguradong sobrang sakit nito. Hindi ko akalain na ang mag-aalala sa akin ay isa lamang tagahanda ng gamot. Hindi ko akalaing ang magmamalasakit sa akin ay isang batang tagahanda lang ng gamot. Hoy, bata. Minamaliit mo ba ako dahil isa lang akong manggagamot? O minamaliit mo ang pag-aalala ko sa iyo? Nakakatawa ka palang tao. Kung katulad mo lang sana ang ugali niya at pinapasaya rin niya ako, napakaganda sana. Huwag mong basta itapon ang buhay mo. Marami akong nasayang na gamot at 4 na araw kitang binantayan bago ka nagising. 4 na araw? Nawalan ako ng malay sa loob ng 4 na araw. Bukod sa iyo, may iba pa bang pumunta rito para makita ako?
Nasa harapan silang lahat at abala sa sakiting yon. Sino namang mag-aaksaya ng oras sa taong halos wala nang ang buhay? Ako lang ang nandito. Hindi ka ba magpapasalamat sa akin? Ako? Hindi ko na kailangan ng pasasalamat mo. Huwag ka lang umiyak. Parang awa mo na. Huwag kang umiyak. Hindi ko naman sinabing magpakasal ka sa akin para makabawi. At isa pa, binayaran ko pa ang mga gamot mo. Laking pabor na nito para sa iyo. Kung nakilala lang kita noon, marahil hindi naging ganito kasaklap ang buhay ko ngayon. Kukuha muna ako ng gamot. Naging masyado akong mapangahas. Hindi ako karapat-dapat sa isang napakabuting tao na tulad ni Ginoo. Gising na ba siya? Young Master Bo, parang hindi ka naniniwala sa galing ko sa panggagamot? Dahil ikaw ay disipulo ng isang tanyag na manggagamot, wala naman akong intensyong magduda sa iyo. Ngunit sa kabila ng iyong murang edad, ay napakahusay na ng iyong panggagamot at nailigtas mo ang aking pangalawang asawa mula sa bingit ng kapahamakan na tunay ngang hindi madali. Pangalawang asawa mo siya? Tama ka. Aba, ngayon ko lang narinig ang ganito, na ang asawa ay nasaktan ng malubha, pero ang asawa ay 4 na araw na hindi nagpakita. Ikaw. Wala sa posisyon ng isang disipulo para makialam sa mga usapin tungkol kay Mansyong Bo. Mamaya, ipapadala ko ang bayad sa iyong kwarto. Bayad? Siya ang iniligtas ko, at hindi ikaw, kaya sa kanya ako direktang hihingi ng kabayaran. Binibini, hindi ba't sinabi mo kanina na nais mong bumawi sa akin? Paano kung ikaw na lang ang hingan ko ng bayad? Narinig ko sa mga katulong sa labas na napakahusay mo raw magburda. Bakit hindi mo na lang ako gawa ng isang panyo na may burda ng pulang bulaklak sa niebe, kapalit ng bayad sa panggagamot? Hindi siya marunong magburda ng bulaklak na iyon. Sige, Guyon? Hindi ba't sabi mo ay hindi ka marunong magburda ng plum blossoms? hindi sa hindi ako marunong, kundi dahil ayaw ko. Para sa utang na loob sa pagliligtas ng aking buhay na hindi ko kailanman mababayaran, ayaw kong mabigo si batang doktor. Sige, napagkasunduan na natin yan. Kapag bumuti na ang iyong pakiramdam, babalik ako para kunin ito. Pupunta muna ako para kunin ang gamot. Nandito ang iyong ina, nasa pangunahing looban siya. Nandito si Ina? Hindi ba siya pumunta rito para makita ako? Hindi maganda ang kalagayan ni UR sa ngayon? Natatakot ang iyong ina na baka mawala siya anumang sandali. Mabuti na lang at ligtas na siya sa panganib. Sige, Gusto mo ba? Pupuntahin ko rito ang iyong ina para makita ka? wag na po. Kung maaari po sana, pakikuha ang aking basket ng pangburda, dalhin ito rito, at humanap din ng isang magandang klase ng tela. Talaga bang ibuburda mo ang panyong iyan para sa batang doktor na iyon? Gusto mo ba talagang magburda ng panyo para sa maliit na doktor na yon? Biro lang naman yun. Biro lang yun para sa'yo. Pero para sa akin, siya ang taong tunay na nag-alaga sa akin. Ang tanging tao na nagpakita ng malasakit sa akin. Ayaw ko siyang tanggihan. Iba siya sa inyo. Iba? Guyon? Huwag mong kakalimutan na ikaw ay asawa ko na. Naalala mo pa pala na nagpakasal na ako sa'yo. Akala ko kasi ay itinuturing mo lang akong gamot para kay Guyo. Guyon! Sinasadya mong galitin ako. Huwag mong kakalimutan na ang pagkakasakit ni UR ay dahil sa'yo. Oo. Kaya naman doon ka na lang sa tabi niya araw-araw. Huwag ka nang pumunta rito sa kwarto ko. Kapag nakahanap ako ng pagkakataon, tatapusin ko na siya para wala ka ng pagkakataong mailigtas pa siya. Kukuha lang ako ng isang mangkok ng dugo mula sa puso mo para lang iligtas si UR. Oo. Kaya dapat pala akong magpasalamat sa iyo ng lubos. Salamat dahil hindi mo agad tinapos ang buhay ko. Anong ibig sabihin nito? Bo Xiaoqing. Nagsisisi na ako. Ano? Nagsisisi akong minahal kita. Nagsisisi akong naging kasangkapan para sa gamot ni Guyu. Nagsisisi akong pinakasalan kita. Kahit na nagsisisi ka pa ngayon, akin ka pa rin. Kung gusto kong mawala ka, mawawala ka. Kung gusto kong mabuhay ka, kahit gumamit pa ako ng mga gamot para dugtungan ang buhay mo, mananatili kang buhay para maging gamot ni Guyu. Dapat kang magpasalamat at buhay ka pa. Wala ngang pakialam ang mga magulang mo. Kaya bakit ka pa nag-iinarte? Para kanino ang palabas na ito? Ginoo, ipinapatingin po ng ginang kung maayos na po ba ang lagay ng pangalawang asawa. Gusto na po sanang kumuha ng dugo mula sa kanya para gawing gamot. Maaari na po ba? Magpunta ka sa kusina at magluto ng lugaw
At damihan mo ang dugo ng baboy. Kagigising lang ni Guyon, kailangan niya pang magpalakas. Mabuti pang huwag ka nang gumawa ng gulo at gawin mo na lang ang tungkulin mo. Bo Xiaoqing, hindi ako galit sa iyo. Ang tanging pinagsisihan ko lang ay kung bakit hindi pa ako sumuko ng mas maaga. Kung ganoon, hindi rin sana ako kontrolado ng mga taong gaya nyo at hindi aabot sa ganitong punto. Siguro, makakatagpo rin ako ng tulad ni Young Master Mu na isang mabuting lalaki. Young Master Mu. Halika, bilisan mo at inumin mo na itong gamot. Mapait ba? Ang gamot ay sadyang mapait, pero para ito sa ikabubuti mo. Alam ko namang takot ka sa mapait, bata. Kaya ganito na lang, inumin mo muna ang gamot mo at bibigyan kita ng tanghulo mamaya. Bakit ka naman umiiyak? Ganoon ka ba talaga katakot uminom ng gamot? Hindi pa ako nakasuyo ng babae noon, kaya ikaw, huwag ka nang umiyak. Kumain ka na muna ng tanghulo, pampatamis sa iyong panlasa, at pagkatapos, ay inumin mo na ang gamot mo. Ayos ba? Napakasim naman. Hahanap lang ako ng candy para sa iyo. Pero kailangan mo pa ring uminom ng gamot. Ang katawan mo ay sobrang nanghina na. Kung hindi ka pa mag-aalaga ng mabuti, mas lalong lalala ang lagay mo. Ako na lang ang gagawa. Napakasama ng pakiramdam mo. Sa tingin mo ba ay may lakas ka pang humawak niyan? Halika, buksan mo ang bibig mo. Xiaoqing, hindi ito maaari. Mas mabuting tawagin na lang natin si Yun-Er at kumuha ng tulong mula sa kanya. Kakatapos lang magbigay ng lakas ni Guyon mula sa bingit ng kapahamakan. Kung pipilitin pa po natin siyang magbigay muli ngayon, baka hindi na po kayanin ng katawan niya. Bukod po roon, umiinom din po siya ng gamot para sa katawan niya. Kung sakaling, hindi ito maging mabuti para sa sakit ni Yu-Er, ano na lang po ang gagawin natin? Ito ay dahil hindi ko iyon naisip ng maayos. Pero hindi ba kaya na pangasawa si Yun-Er noon ay para May buhay rin si Guyon. At huwag niyo po sabihin, gusto niyo siyang mawala na agad? Xiaoqing? Ang pagsasama ninyo ni Yu-Er ay nakikita naming lahat, pero ang kalusugan ni Yu-Er ay talagang masama. Hindi mo siya pwedeng pabayaan nang dahil lang dito. Huwag po kayong mag-alala. Habang buhay ko po siyang babantayan, aalagaan, at hinding-hindi iiwan. Sige? Alagaan mo si Yu-Er, pupuntahan ko lang si Yun-Er. Ang Yun-Er ko, nagdusa ka ng husto. Ina, para lang iligtas si Guyu, muntik na akong mawala at nakuha niyo pa talagang humingi ng dugo? Yun-Er, mabuti na ba ang pakiramdam mo? Nag-aalala ang nanay sa iyo. Nay, ang dapat niyo pong kaawaan at iyakan ay marahil si Guyu, hindi ba? Mula noong bata pa ako, naisip niyo ba kahit minsan ang nararamdaman ko? Yun-Er, ano bang sinasabi mo? Anak kita at nanggaling ka sa akin. Paano namang hindi ako mag-aalala sa iyo? Ngayon po ay hindi na kayo nahihiyang magsinungaling. Nay, matagal ko na itong gustong itanong sa inyo. Bakit po ba ang labis niyo kung magpaborito? May sakit sa puso si Yu-Er, kaya mas kailangan niyang maalagaan, hindi ba? Kung ganoon, hindi na ba ako dapat alagaan? Noong muntik na akong mawala, tinignan niyo man lang ba ako? At ngayong narito kayo, ano na naman ba ang hinihingi niyo? Yun-Er, alam ng nanay na magiging maayos ka rin. Hindi mo ba pwedeng pagbigyan na lang si Yu-Er? Pagbibigyan siya? Tingnan niyo po,
Ito ba talaga ang dapat kong pagtiisan? Mula pagkabata, lagi na lang akong pinapaubaya sa kanya. Ngayon para iligtas ang buhay niya, kailangan ko pang isakripisyo ang buong kaligayahan ko habang buhay na nakakulong dito at nagdurusa ng husto. Hindi pa ba sapat ang lahat ng ginawa ko? Ina, sabihin niyo po sa akin, ano pa ba ang dapat kong gawin para bigyan niyo naman ako kahit kaunting malasakit at kaunting pag-aalaga? Gusto niyo bang mawala na ako? Yun alam ni Ina na hindi ito patas sa iyo. Pero hindi ko naman kayang panoorin na mawala na si UR. Ito ba ang dahilan kaya niyo ako pinuntahan ngayon? Yun hindi iyan ang iniisip mo. Ina, 3 taon akong nagsakripisyo para kay Guyu. Tiniis ko ang lahat ng pang-aapi ni Bo Xiaoqing. Ang ganitong tahanan, ang ganitong ina, ang ganitong kapatid, ayoko na sa inyong lahat. Yun bakit ang tigas ng loob mo? Ako pa ba ang matigas ang loob? Kayo ang walang puso. Lumabas kayo. Ayokong makita ang mukha nyo, lumabas kayo. Pagkapasok mo pa lang sa pinto, alam ko na agad ang pakay mo. Pero kahit ganoon, hindi ako sumuko. Umaasa akong mamahalin mo rin ako ng lubos. Pero, ang tanging nakuha ko ay ang walang katapusang pangmamaliit nyo sa akin. Hindi ba't ang gusto nyo lang ay pagbayarin ako? Ibibigay ko iyon sa inyo. Pero mula ngayon, kaming mag-ina ay hinding-hindi na magkikita kailanman. Pumunta ka sa kusina at kumuha ng isang mangkok ng pula ng manok at ibigay ito kay Guyu. Sa susunod, kapag humingi uli sila Guyu ng ganoon, bigyan nyo lang sila ng pula ng manok. Naintindihan mo ba? Kung ayaw mo nang manatili sa silid ko, malaya mong isumbong ang tungkol dito kay Bo Xiaoqing. Hindi ako natatakot. Simula ngayon, hindi ko nahahayaang may mang-api pa sa akin. Kahit sino pa sila. Nakikinig ka ba sa usapan ko? Hindi ako nakikinig ng palihim. Sa lakas ba naman ng boses mo, malamang pati sa kabilang bakuran ay narinig ka. Talaga? Mabuti na rin iyon, para malaman nila na hindi ako basta-basta magpapaapi. Wala nang kahit ano sa mundong ito ang mas hihigit pa sa halaga mo. Kailangang pahalagahan mo ang sarili mo. Naiintindihan mo ba? Loka-loka, 4 na araw at 4 na gabi kitang binantayan ng hindi natutulog para lang mailigtas ka mula sa bingit ng panganib. Sa susunod, kapag may nang-api sa iyo, sabihin mo sa akin at tutulungan kitang pagbayarin sila. Muyang, hindi ito tama sa ating mga batas. Anong mga batas? Para sa akin, basura lang ang mga iyon. Nababaliw ka na ba? Sa ginagawa nila sa iyo? Hindi ka ba nasasaktan? Hindi ka ba marunong lumaban? Siguro ay nasanay na ako. Naging manhid na. Mula ngayon, huwag mo nang uulitin ang ganoong klaseng kamalian. Maraming paraan para iligtas siya. Bakit kailangan mong magsakripisyo ng ganito? Eto, para sa iyo. Isipin mo na lang na premyo ito sa ginalingan mo ngayong araw. Young Master Bo, huwag niyo na po akong pilitin. Ginawa ko na po ang lahat ng aking makakaya. Pakiusap po. Kung pati kayo ay wala nang magagawa, ang asawa ko ay wala na talagang pag-asa. Ang sakit niya ay nakuha na niya mula pa sa sinapupunan. Mukhang imposible na itong mapagaling ng tuluyan at kailangan lang itong alagaan. Himalang manggagamot, nagmamakaawa po ako sa inyo. Ito, mayroon ngang isang paraan. Pero kahit sabihin ko pa, huli na ang lahat. Paano niyo po nasabi iyon? Sa mundong ito, mayroong isang espesyal na blood lingji na kapag ginawang gamot ay makakatulong sa kondisyon ng asawa mo. Maraming taon na ang nakalipas. Mayroon ako niyan, isang piraso noon. Pero 3 taon na ang nakakalipas. May isang dalaga, para iligtas ang buhay ng kanyang mahal, ay lumuhod sa harap ng aking pinto ng 3 araw at 3 gabi at nakuha niya ito mula sa akin. 3 araw at 3 gabi? Kahit 3 taon pa ay gagawin ko. Pero wala nang pangalawa ang gamot na yun sa mundo. Ikaw ay huli na. Ang mga ganitong bagay ay kailangang may kapalaran at hindi ito para sa iyo. Himalang manggagamot, nagmamakaawa po ako sa inyo. Sigurado akong hindi lang isa ang alam ninyong paraan. Basta mailigtas lang ang asawa ko,
Kahit ang sarili kong buhay ang maging kapalit ay gagawin ko. May inaalala po ba kayo? Hindi ko po ito ipagkakalat sa iba. Mananatili itong sikreto. Hi. Ang bagay na ito ay makakasiguro sa kaligtasan ng asawa niyo sa loob ng 1 taon. Paano pagkalipas ng 1 taon? Ang asawa ko po, Hi. himalang manggagamot. Dahil nakapagbigay kayo ng gamot na ito, siguradong may iba pa kayong paraan. Hi. Tumayo ka na. Hindi sa ayaw kitang tulungan, kundi dahil ang nawawalang reseta na ito ay talagang makakasama sa iba. Sabihin nyo lang po, gagawa ako ng paraan. Kailangan mong humanap ng isa na kasing edad ng iyong asawa para gawing alay sa gamot. Alay sa gamot? Iinom ba ng likido? Hindi. Ibababad ang taong iyon sa gamot sa loob ng 1 taon gamit ang isang sikretong paraan. Pagkalipas ng 1 taon, ay kukunin ang kailangan sa kanya, pati na ang puso nito. Iluluto ito para maging gamot at ipakakain sa iyong asawa para tuluyan na siyang gumaling. Hindi ba't parang pinatapos nyo na ang buhay ng 1 tao niyan? Di ba't ito na nga iyon? Ito ay buhay para sa buhay. Laban ito sa batas ng langit at laban sa sinumpaang tungkulin ng isang manggagamot. Hindi ito maaari. Hindi ito maaari. Kung ganoon, paano po gagamitin ang gamot na ito? Ang taong gagamitin para sa gamot, masasaktan po ba siya? Ang medisinang ito, kapag nainom na, kakalat ang lason sa buong katawan at magtitiis ng tila nadudurog na mga buto. Pagkatapos ay ibababad sa espesyal kong gamot sa loob ng 1 taon. Ang gamot na ito ay ang lunas. Kung wala ang gamot na ito, hindi kakayanin ng pasyente ang sakit at malamang ay hindi na niya ito kayanin. Siyempre, kung ang pasyente ay hindi bukal sa loob na magpagamot, sa tingin ko ay hindi rin siya magtatagal ng 1 taon. Dahil ang sakit na ito ay hindi kayang tiisin ng ordinaryong tao. Himalang manggagamot. Kung makakahanap ako ng taong bukal sa loob, na kusang magtitiis ng hirap sa loob ng 1 taon, para itaya ang kanyang sarili upang iligtas ang asawa ko, hindi ba't sa paraang iyon ay hindi na ito ituturing na pagkakasala? Himalang manggagamot. Kung makakahanap ako ng taong bukal sa loob na magsisilbing gamot para sa aking asawa at handang ibigay ang kanyang sarili para lamang mailigtas ang asawa ko, ito ba ay hindi naman ituturing na masama? Paano magkakaroon ng ganoong tao sa mundong ito? Kahit na ako ay mabuting manggagamot, hindi ko pa rin kayang gawin ang ganoon. Ako na ang bahala roon. Pakiusap ay maghintay na lamang po kayo, himalang manggagamot. Hindi ka palubos na magaling? Bakit ka na naman nagbuburda rito? Bakit ka na pa rito? Ayos na ang pakiramdam ni ate. Heto, may bagong gawang plum cake. Naalala kong paborito mo ito. Kaya dinalhan kita para makatikim ka. Maling tao yata ang naaalala mo. Ang mahilig sa plum cake ay si Guyu. Mula nang pumasok ka sa mansion na ito, hindi ka pa masyadong nakakalabas. Naalala ko na sinabi mo noon na gusto mong bisitahin ang mga kaibigan mo sa patahian. Bakit hindi ako maglaan ng oras bukas? Para samahan ka? Ano sa tingin mo? Huwag na lang. Ang mga ibibigay ko sana sa aking mga kaibigan ay ipinadala ko na sa iba. Yun, siguraduhin mong hindi ka masyadong mapagod. Ang mirakulong manggagamot ay sumama sa gobernador sa timog para sa trabaho at iniwan si Muyang dito sa mansion. Tungkol sa iyong pakiramdam, kung sa tingin mo ay hindi pa ito bumubuti, hayaan mong bigyan kanya ng bagong gamot. Umalis ang manggagamot? Paano na ang aking kapatid? Ayos na siya? Nainom na niya ang gamot na ibinigay ng manggagamot, kaya huwag ka nang mag-alala. Dapat ay ikaw ang dapat mag-alaga sa iyong sarili. Ayos lang ako. Hindi na kailangang mag-alala pa si Young Master. Puntahan mo na lang ang iyong asawa. Guyon, kung gusto mo akong manatili, sabihin mo lang. Bakit kailangan mo pang maging ganyan para lang makuha ang atensyon ko? Bo Xiaoqing, kung sinabi mo ito noon, siguradong maaantig ang puso ko. Pero ngayon, hindi mo ba nakalimutan na ikaw ang mismong nanakit sa akin ng husto?
Matagal na rin noong huli akong nagtimpla ng tsaa. Hindi ko alam kung kasing sarap nito ang timpla mo. Gusto ko lang talagang maging mas mabuti sa iyo. Bukas ay isasama kita sa palengke para mamasyal. Naaalala ko pa noong dalaga ka pa. Gustong-gusto mo ang begonya at agos ng tubig na hairpin? Pipili ako ng isa para ibigay sa iyo bukas, ayos ba? Bo Xiaoqing, tama na. Ang mga bagay na ito ay matagal nang nabaon sa lumang mansyon ng pamilya Gu. Hindi mo na kailangang banggitin pa. Iinom ng tsaa, di ba? Sige, iinom ako. Guyun, Bakit? narinig mo ba ang lahat? Oo. Oo. Akala mo ba ay nilagyan ko ng pampasama ang tsaa? Kahit sa tsaaman o sa mga kakanin, hindi ba pareho lang ang mangyayari? Guyun, anong tingin mo sa akin kay Bo Xiaoqing? Guyun, sa iyong paningin ba ay ganoon akong kasama at walang hiya na tao? Walang hiya? Ang salitang iyan ay talagang tugma sa iyong pagkatao. Noong pinilit mo akong magsakripisyo para kay Guyu, hindi ba iyon kasamaan? Noong sinaktan mo ako ng husto, hindi ba iyon kawalang hiyaan? Ngayon, pinipilit mo naman akong maging gamutan para kay Guyu. Talagang hindi ka man lang magdadalawang isip. Guyun? Alam mo ba kung ano ang iyong sinasabi? Hindi ba't dahil alam mong kontrolado mo ako, kaya iniisip mong gagawin ko ang lahat para sa iyo, kahit pa ang ibig sabihin nito ay mawala ako? Hindi totoo yan. Hindi ko kailanman ninais na mawala ka. Kung ganoon, bakit ka nandito ngayon? Para amuin ako? At para gawin akong gamutan para kay Guyu? Masyado ka lang kasing nag-iinarte. Sinabi ko na sa iyo na hindi kita mahal. Ngunit ikaw pa rin ang nagpumilit na lumapit, ang nagmahal at nagpakasal sa akin. Guyon? Ang gusto ko ay kusa mong inumin ang gamot na iyon. Sa halip na piliting kita. Kusa. Ang kusang maging gamutan para kay Guyu, para magparaya para sa inyong dalawa? Bo Xiaoqing, hindi mo naman siguro akalaing noong sinaktan mo ang aking puso, ay nadamay pati ang aking kaisipan? Kapatid mo si Guyu? Itinulak mo siya sa ilog na naging sanhi ng kanyang malalang sakit, kaya utang mo ito sa kanya. Bo Xiaoqing, wala akong atraso sa kanya kailanman. Alam mo ba ang katotohanan noon kung ano talaga ang nangyari? Wala akong pakialam kung anong nangyari sa inyong magkapatid sa tulay. Ang alam ko lang, ikaw ang dahilan kung bakit nagkasakit si Guyu. Iyon ang kinalabasan. Bo Xiaoqing, hindi ko inakalang magiging ganyan ka kawalang katuwiran. Ikaw ang nagkamaling iligtas. Bakit mo ako sinisisi? Sobrang magkamukha kayong magkapatid. Paano kita makikilala sa ilalim ng tubig? Ikaw ang naunang magkamali. Ako pa ba ang sisisihin mo? Bo Xiaoqing, dapat hinayaan mo na lang akong mawala noon at inuna mong iligtas si Guyu para ang pagkakasakit niya ay hindi mo isisi sa akin. Sa halip ay dalhin mo ang iyong pagsisisi at pahirapan mo ang iyong sarili araw-araw. Ano bang pakialam ko sa mga bagay na iyan? Bakit kailangan kong magbayad para sa konsensya mo? Dahil lang ba sa mahal mo ako? Dahil pinagnanasaan mo ang lalaki ng ate mo? At dahil sa wala kang hiya na gusto mo akong akitin? Pinagnanasaan? Noong nagkasundo sina pamilyang Gu at pamilyang Bo, hindi naman sinabing ako o ang ate ko iyon. Kapag gusto kita, pagnanasa na agad? Pinatira mo ako rito, at gusto ko lang magkaroon tayo ng anak, pagnanasa pa rin ba iyon? Bo Xiaoqing, wala kang hiya. Ulitin mo ang sinabi mo. Iniligtas mo lang ako para magkaroon ka ng dahilan sa pagiging walang magawa sa pagliligtas kay Guyu. Pinapahirapan mo ako para lang maibsan ang nararamdaman mong konsensya. Ang pagmamahal mo ngayon para sa akin ay wala ng halaga. Ganyang klase ng tao ang minahal mo. Bagay lang iyan sa iyo. Bagay lang sa iyong mahalin ng isang tulad ko. Oo, napakababa ko, wala akong hiya, at kasalanan ko ang lahat. Ito ang mga kahihinatnan na dapat kong tanggapin. Dahil mahal mo ako? Kaya dapat kang maging gamot ni Guyu? Dapat! Hindi na kita mahal. Hindi na kita mamahalin. Pwedeng hindi mo na ako mahalin, pero habang buhay kang magiging akin. Huwag mong isiping makakaalis ka sa akin. Bo Xiaoqing, napakasarili mo. Gusto ko ring maging makasarili kahit minsan. Ayaw kong maging gamot ni Guyu. Gusto ko pang mabuhay ng maayos. Kaya kung mawala man siya, hayaan mo siya. Hindi ako magpapakasira para sa kanya. Umalis ka na, ayoko na kitang makita pang muli. Umalis ka na. Ayaw ko na kitang makita pang muli. Guyon, dapat kang pagbayarin. Naglakas loob kang hamakin ako ng ganito.
Ano ba talaga ang ginagawa ko? Bakit ko ba ginagawa ito kay Guyon? Kailangan ko ba talagang isakripisyo ang buhay ni Guyon? Kapalit ng kay Guyo? Xiaoqing? Ang ngayon ka lang ba nakabalik? Naitanong mo na ba kay Yun-Er? Kung gayon, pumayag ba siya? Bienan? Kapag ginawa ninyong gamot si Guyon, para nyo na rin po siyang tinapos? Talaga bang kaya nyo po yon? Mawala? Hindi ko naman ninais na mawala siya. Hindi para maging gamot, kukuha lang ng kaunting dugo sa puso niya. Hindi po. Ang paraang iyon ay ang pagkuha ng puso para maging gamot. Isang buhay kapalit ng isa. Pagkuha ng puso. Siguradong napakasakit niyan. Young Master, nandito po ako para ihatid ang gamot para kay Madam. Kumusta ang pakiramdam ni Konsorte nitong mga nakaraang araw? Maayos naman po. Magsabi ka ng totoo. Mula nang iligtas ni Dr. Mu si Konsorte, hindi na po siya lumalabas ng pinto at halos araw-araw na lang siyang nagbuburda sa kanyang silid. Anong binuburda niya? Para ba iyon kay Muyang? Hindi ko po alam. Ngunit noong bumisita si Dr. Mu, gumanda po ang pakiramdam ni Konsorte. At totoo po iyon. Lagi po siyang naghahanap para kay Konsorte ng mga maliliit na regalo para lamang mapasaya siya. Guyon? Ito ba ang dahilan kung bakit mo ako kinalaban? Ikaw? Huwag mong sabihing mahal mo na si Muyang? Ako po. Nakita ko rin po, napalihim na hinawakan ni Dr. Mu ang kamay ni Konsorte. Ano? Sigurado ka ba sa nakita mo? Hindi ko po magagawang magsinungaling sa inyo. Talaga naman, Guyon? Ayaw mong sumunod dahil lang pala sa rason na ito. Lumabas ka. Opo. Bantayan mo siyang mabuti, siguraduhin mong hindi siya gagawa ng gulo, at huwag siyang gagawa ng kahit anong makakasira sa reputasyon ng pamilyang Bo. Guyon, maghintay ka lang. Mukhang mabisa nga ang gamot ni Himalang Manggagamot. Bumubuti na ang pakiramdam ko. Xiaoqing, kung tatalabang gamot na ito, sa susunod, hindi nakakailanganin ni Yun-Er na magbigay pa ng dugo, di ba? Ang tungkol sa paggamit ng puso para sa gamot, hinding-hindi dapat malaman ni Yu-Er dahil kung hindi, siguradong matatakot siya. Hindi makakabuti sa kalusugan ang sobrang pag-aalala. Magpahinga kang mabuti. Kapag gumaling ka na, si Guyon ay hindi na rin magdurusa pa. Oo nga, ang sakit kong ito ay nagpahirap sa kanya ng maraming taon, pati ang pagpapakasal niya rito ay nadamay pa. Ako, nagkasala ako sa kanya. Ano bang sinasabi mo? Ang pagkakasakit mo, hindi ba't dahil din sa kanya? Asawa. Kapag gumaling na ako, maaari ko bang hilingin na palayain mo si Yun-Er para makauwi siya at makapag-asawang muli? Kung hindi kaya ni asawa na pakawalan siya, edi, ayos lang din naman yon. Basta gusto lang ni asawa, ako, kaya ko namang magtiis. Yu-Er, masyado kang nag-iisip? Ikaw lang ang tanging mahal ko. Asawa, natatakot ako sa sakit. Dahan-dahan lang. Xiaoqing, noong una, malinaw naman na ang kapatid ko ang unang nagkagusto sa'yo. Bakit ako ang una mong minahal? Natatandaan mo ba, noong araw ng aking pagbibinata, binigyan mo ako ng isang painting ng pulang plum blossom? Naisip ko, ang babaeng nakagawa ng ganoon kagandang sining ay tiyak na may busilak na puso. Kaya, imbes na sabihing una kitang minahal, mas tamang sabihin na, mas una kong minahal ang painting na iyon. Sa huli ay hindi pala talaga ako uubra kay Guyon. Xiaoqing, mahal mo ba ako? O ang painting na iyon? Kung ang nagbigay sa iyo ng larawang iyon ay hindi ako, siguro ngayon ay mas masaya ka at mas kumpleto ang buhay mo. Huwag kang magsalita ng ganyan. Wala namang puwang ang mga paano kong. Hindi na kita mahal, hindi na kita mamahalin pa. Yu-Er, magpahinga ka ng mabuti. Mayroon pa akong ilang mahahalagang bagay. Pupunta muna ako sa silid-aralan para asikasuhin ang mga ito. Guyon, ikaw pala ang tinitibok ng puso ni Xiaoqing.
Hindi kita maaaring hayaang manatili sa mansyong Bo. Guyon! Nagsabi ako ng napakaraming masasakit na salita sa iyo. Pero bakit ngayon ang tanging laman ng isip ko ay ikaw? Ano ba ang ginawa mo sa akin? Para maging ganito ako kahumaling sa'yo? Ang panyong buong puso kong binurda, magugustuhan kaya ito niyang master mo? Bo Xiaoqing, anong ginagawa mo? Guyon? Dahil asawa kita. Ito ang dapat mong gawin. Hindi na kita mahal. Nakalimutan mo na ba ang sinabi ko sa iyo? Guyon? Kahit hindi mo na ako mahal, bilang asawa ko, wala kang magagawa kundi sundin ang gusto ko. Bo Xiaoqing, wala kang hiya at napakasama mo. Sige, kung ganoon ay pagbibigyan kita sa gusto mo. Hindi ba't sabi mo ay hindi ka marunong magburda? Pero binuburdahan mo ang ibang lalaki? Sa tingin mo ba ay wala na ako? Akala ko ba sabi mo ay hindi ka marunong magburda ng plum? Pero gumagawa ka pa para sa ibang lalaki. Binabaliwala mo na lang ba ako? Nangako ako kay Dr. Mu. At ang mga pangako ay dapat tinutupad. Hindi lahat ay katulad mo, na hindi marunong tumupad sa usapan. Ikaw! Bakit ka ba pumasok sa kwarto ko ng ganito kaganabe? Gusto mo ba uling kumuha ng panlunas mula sa akin para kay Guyo? Kalimutan mo na yan. Subukan mo lang, Guyon. Sasabihin ko sa'yo, panlunas ka lang para kay Guyo. Lahat ng mayroon ka ngayon ay dahil sa akin. Kaya ang tanging dapat mong gawin ay manatili ng maayos at maghintay na magbigay ng panlunas para kay Guyo sa halip na nagbuburda ka ng ganito kaganabi para sa ibang lalaki. Kung para kanino ako magbuburda o kung kailan ko man gustong gawin, ay wala ka nang pakialam doon. Guyon, sinasadya mong galitin ako. Sa tingin mo ba dahil hindi tayo nagsama noong gabi ng kasal natin, ay hindi na kita hahawakan kailanman? Ikaw, huwag kang lalapit. Bakit? Natatakot ka ba? Titingnan ko kung hanggang kailan mo kayang magmatigas sa akin. Matatakot ako sa iyo? Sa tingin ko ay nagkamali ako sa pagmamahal sa iyo. Isa kang mapagkunwari at huwad na tao. Hindi ka karapat-dapat sa pagmamahal ko. Ang mga salitang lumalabas sa bibig mo ay napakahusay mandaya. Nagdududa tuloy ako sa sinabi mong mahal mo ako noon. Gaano kaya doon ang totoo? Tama, ang pagmamahal ko sa iyo ay walang halaga. Kaya bakit ka pa sa akin nag-aaksaya ng oras? Ang isang katulad mong hindi mapakali, kung makasama man kita, ay natatakot akong madumihan ang kama ko. Tandaan mo ito, ikaw ay pangalawang asawa ko lang sa Bo Xiaoqing. Huwag kang gagawa ng anumang bagay na makakasama sa mansyong Bo, dahil kung hindi, huwag mo akong sisihin kung parusahan kita. Bo Xiaoqing, ang pinakamalaking pagkakamali sa buhay ko ay ang pakasalan ka. Guyon, tumahimik ka! Nagsisisi ako ngayon kung bakit pumayag pa ako sa UR na papasukin ka sa pamilyang ito? Sige, dahil pareho na nating kinasusuklaman ng isa't isa, ayaw ko na ring makita ka pa kahit kailan lumabas ka. Isa ka lamang pangalawang asawa? Bakit ako makikinig sa iyo? Ako na isang kagalang-galang na anak ng mansyong Gu na pumayag maging pangalawang asawa mo ay talagang isang malaking katatawanan. Lakas ng loob mong sabihan ako ng ganyan. Bakit hindi ko gagawin? 3 taon kitang minahal, pero 3 taon mo rin akong minaliit. Kahit na naging asawa mo lang ako sa gilid, hindi ko man lang naramdaman ang pagmamahal mo bilang asawa. Kailangan ko pang mag-ingat palagi dahil baka ipahamak mo ang buhay ko. Ngayong ganoon na ang sitwasyon, sasabihin mo pang gagamitin mo ang buhay ko para lang iligtas ang buhay ni Guyu? Paano mo iyon nasasabi ng ganoon kadali? Guyon, sumusobra ka na. Gusto mo bang palayasin at hiwalayan kita? Hihiwalayan mo ako? E di dapat papala kitang pasalamatan? Bo Xiaoqing. Lahat ng dapat at hindi dapat gawin ay ginawa ko na para sa iyo. Lagi niyo na lang iniisip na may utang ako sa inyo. Sige. Susuko na ako. Posible kayang. Nagkamali ako? Hindi, wala akong mali. Kung ayaw mong mawala ako rito sa pamamahay ng pamilyang Bo, paalisin mo na ako ngayon din. Guyon, hinding-hindi mangyayari iyan habang buhay. Naniniwala ka ba? Na kaya kitang angkinin ngayon din. Huwag kang lalapit sa akin. Huwag kang lumapit. Guyon, hanggat asawa pa kita?
Dapat mong ibigay ang lahat ng gusto ko. Bo Xiaoqing, wala naman talaga ako sa puso mo. Bakit mo ba kailangang gawin ang mga bagay na ito para saktan ako? Bo Xiaoqing, bakit mo ba ako kailangang saktan ng paulit-ulit? Bakit hindi mo na lang ako pakawalan? Sinabi ko na sa iyong hindi na kita mahal. Pakakawalan ka? Paano naman si Guyu? Kailangan ka pa para maging gamot ni Guyu. Dahil sa mundong ito, ang tanging taong handang magsakripisyo para sa kanya at para sa akin ay ikaw lang, hindi ba? Xiaoqing, nagmamakaawa ako sa iyo. Pakiusap, pakawalan mo na ako. Guyon. Kalimutan mo na ang balak mong umalis sa mansyong Bo. Ito ang pilat na iniwan mo sa aking puso na hinding-hindi na mabubura habang buhay. Sa kabila ng ginawa mo sa akin, inaasahan mo pa ring maging tapat ako sa iyo? Bo Xiaoqing, kung ayaw mong pagluksaan ako bukas, pabayaan mo na akong umalis ngayon. Kapag nalaman ni Guyu na inangkin mo ako, siguradong hindi niya ako tatanggapin. Hindi na kita hahawakan? Hindi na talaga. Ano bang nangyayari sa akin? Bakit ba ako nagpapaapekto kay Guyon? Gusto ko na ba talaga siya? Hindi. Si UR, dapat ang gusto ko. Nagkamali ba ako? Bakit ako natatakot? Bakit? Halika, kumain ka muna ng matamis. Ipaghahanda kita ng gamot mamaya. Ikaw talaga, hindi ba pwedeng huwag na uminom ng gamot? Kung ang buhay sana ay kasing tamis ng candy na ito, napakaganda sana. Ginugulo ka na naman ba ni Bo Xiaoqing? Ayos lang ako. Iyong panyo, kailan mo pa ipinangako sa akin? Hindi pa rin ba tapos ang burda? Baka nakalimutan mo na. Dahil sa ugali mong mapaghanap ng mali, kailangang galingan ko ang pagbuburda para hindi mo ako mapintasan. May nahanap akong magagandang bagay sa labas. Kapag maayos na ang pakiramdam mo, palihim kitang itatakas. Hindi maaari. Paano kung malaman ni Bo Xiaoqing? Konsorte, pinapatawag po kayo ni Madam sa harap para mag-usap. Iinumin ko ang gamot pagbalik ko, sandali lang ako. Bo Xiaoqing? Kung hindi mo siya mahal, bakit hindi mo na lang siya palayain? Yun kung hindi ka lang sana niya konsorte, napakaganda sana. Mahusay talaga ang nireseta ng mahusay na doktor. Maganda na ang kulay ng mukha ni ate. Bakit niyo po ako pinatawag? Matagal na kayong hindi pumupunta para magbigay galang. Nangungulila si ate kay nakababatang kapatid, kaya gusto niyang makipagkuwentuhan sa inyo. Nakakatawa naman ang mga sinasabi ni ate. Pero wag po kayong mag-alala. Aalis na ako sa mansyon sa loob ng ilang araw. Wala nang gagambala sa inyo. Nakababatang kapatid, anong klaseng kalokohan ang sinasabi mo? Nangako sa akin si Bo Xiaoqing na pagkatapos ng unang buwan ay ibabalik niya ako sa pamilyang Gu. 2 pamilya lang ang nakakaalam sa kasal noon. Wala ring opisyal na kasunduan. Kapag nakabalik na ako, ang aking ina na ang bahala na humanap ng ibang mapapangasawa ko. Yun hindi ba't dati mo pang minamahal si Xiaoqing? Kaya mo ba talaga siyang iwan? Ate, kahit may pag-ibig man o wala, ang tanging mahalaga sa inyo ay ang kapanatagan ng inyong loob. Mabuti naman kung ganoon. Sana ay matupad ang hiling ni nakababatang kapatid na makahanap ng mabuting mapapangasawa. Konsorte, nagpadala ng mensahe ang binibining kay ni Berdahan. Pinapapunta po kayo sa Berdahan para tingnan ang mga bagong tela. Ate, kung wala na po kayong kailangan, mauuna na po ako dahil hindi pwedeng wala ako sa paggawaan ng burda. Sa tingin ko naman, naka-move on ka na talaga. Hindi ko lang alam kung ganoon din ba si Xiaoqing. Nagpadala ng mensahe si KR. Pinapapunta niya ako sa paggawaan. Balita ko ay may bagong storyteller sa Shinchun Tower. Gusto mo bang sumama para manood? Tara na. Boss, lahat ba ito ay mga bagong dating na tela? Sigurado po, ito ang pinakamagandang klase ng tela. Bigyan mo ako ng bawat kulay ng mga sinulid na pamburda. Sige po, sandali lang po, sir. Wag na. Muyang, sarami ng binibili mo para sa akin. Paano ko ba ito dadalhin pa uwi? Kung hindi mo kaya,
Magpatawag na lang tayo ng sasakyan. Naku, ma'am. Napakabait po talaga ng asawa niyo sa inyo. Hindi ko siya asawa. Huwag po kayong basta-basta magsalita. Muyang, sa kabaitan mong yan, kung magkakaroon ka man ng special someone balang araw, siguradong magiging napakasaya niya. Sayang, nahuli na ang pagkakataon nating dalawa. Kung ikaw lang sana ang lalaking nakilala ko noon sa ilalim ng puno, hinding-hindi mo ako tatratuhing malamig, gaya ni Bo Xiaoqing. Bakit? Hindi ka ba masaya? Hindi naman. May alam akong magandang lugar, maraming masarap na pagkain doon, siguradong sasaya ka. Tara! Guyon, masyado na kitang pinagbibigyan? Dapat lang na manatili ka sa mansyong Bo habang buhay at pagbayaran ng lahat. Young master mo. Sa sobrang sigla ng ugali mo, nagdududa tuloy ako. Ikaw ba talaga ang apprentice ng isang magaling na manggagamot? Anong apprentice ng magaling na manggagamot? Sinabi ko lang, yun kay Mansyong Bo. Sa totoo lang ay... Malayo akong kamag-anak ng gobernador. Nakikitira lang ako pansamantala. Kung hindi ka apprentice ng manggagamot, paano ka natuto sa medisina at paano mo nailigtas ang buhay ko? Dahil sa tagal kong nagkasakit, natuto na rin ako. Isa lang akong sakitin noon. Naniniwala ka ba sa akin? Niloloko mo na naman ako. Pagkalipas ng ilang panahon, kailangan ko nang umalis sa mansyon ng gobernador at pupunta na sa kabisera. Aalis ka na? Mababawasan na naman ang mga kaibigan. Ni Prepektura ng Qingzhou. Guyon? Masyado ka nang mapangahas. Bo Xiaoqing. Bumalik ka sa mansyong Bo at lumuhod ka sa dambana. Salanan ko ito. Babalik na ako ngayon. Eldest young Master Bo, alam ng lahat sa prepektura ng Qingzhou na ang pinakasalan mo lang ay ang panganay na anak ng pamilyang Gu na si Guyu, kaya bakit mo pinapakialaman ang kalayaan ng kapatid ng iyong asawa? Muyang, ang mga sariling usapin namin sa mansyong Bo ay hindi dapat pakialaman ng isang tulad mong tagalabas. Talagang ipinahiya mo ang mansyong Bo? Ako, Umuwi ka na. Eldest young master mo? Gusto mo ba talagang pakasalan ng isang babaeng itinapon ko na at pinabalik sa kanila? Bo Xiaoqing, napakakitid naman ang iyong isipan. Hindi ka karapat-dapat sa isang napakabuting tao na tulad ni Guyon. Young Master. Iniwan po ako ni na konsorte at Dr. Mu. Patawad po, nagkamali ako. Ihanda ang sasakyan. Babalik na tayo sa mansyon. Itago mo itong hairpin? Siguradong hindi naman magagalit si Bo Xiaoqing. Huwag kang mag-alala. Ang mga bagay na ito, balang araw, maibibigay ko rin ang mga ito sa iyo ng harap-harapan. Muyang, wag mo na akong tratuhin ng ganito kabuti. Tayo ay wala ng patutunguhan. Ikaw naman, hindi ka ba pahihirapan ni Bo Xiaoqing pag-uwi mo? Kung magkaroon man ng gulo, agad kang magpasabi sa akin. Hahamasakin lang naman niya ako. Sanay na rin naman ako. Kanino galing ang hairpin na ito? Kay Muyang ba? Ito, mumurahing bagay lang ito. Ako lang ang bumili nito. Guyon. Legal kitang kinuha bilang asawa ko. Kahit hindi kita paborito, aking ka pa rin. Ano bang ibig mong sabihin? Gusto mo na talagang makaalis ng mansyong Bo at lumipat sa lalaking iyon, hindi ba? Ako, hindi ko po iyon magagawa. Nangako akong pauuwiin kita, pero hindi ibig sabihin yon ay papayag akong magpakasal ka sa iba. Bo Xiaoqing, anong ibig mong sabihin? Ang mga ipinangako mo sa akin, balak mo bang bawiin ang mga ito? Ang pagpayag na makauwi ka ay dahil ayaw kong masaktan si Yuer.
Ngunit hindi iyon nangangahulugang papayagan ko ang pagtataksil. At isa pa, kilala mo ba talaga si Muyang? Sa ilang salita at ilang mga regalo, nauto ka na niya agad. Kapag dumating ang araw na sinaktan niya ang puso mo at bumalik ka sa akin, ang kahihiyang ito, hinding-hindi ko tatanggapin. Bo Xiaoqing, huwag mo siyang pagsasalitaan ng ganyan dahil hindi siya katulad mo. At kahit pa ayaw na niya sa akin, hinding-hindi ako babalik sa iyo. Guyon? Napakawalang hiya mo talaga. Sige, dalhan mo si Yun-Er ng isang mangkok ng mainit na sabaw. Napakalamig ng panahon ngayon. Baka magkasakit siya sa lamig. Opo. Guyon, huwag mo akong sisihin kung malupit ako. Hindi sapat na bumalik ka lang sa pamilyang Gu. Kailangang siguraduhin ko na sa puso ni Xiaoqing ay wala ka na. Guyon, wala ka talagang hiya. Mabuti ang naging trato ng aming mansyong Bo sa iyo? Ang dangal ng pamilyang Bo ay mas mahalaga pa kaysa sa buhay ko. Kung si Guyo ang nasa kalagayan ko ngayon, ganyan din ba ang gagawin mo sa kanya? Huwag mong ikumpara ang sarili mo kay Guyo. Hindi ka karapat-dapat. Oo, hindi ako karapat-dapat. Hindi ako karapat-dapat na pakasalan mo ng marangal. Hindi karapat-dapat na magsuot ng magagarang damit. Hindi karapat-dapat na makasabay kang kumain. At talagang mali, dahil wala man lang formal na alok ng kasal. Pero mahal mo ako. Ang mapangasawa ka bilang pangalawang asawa ay isang malaking karangalan para sa iyo. Mahal ka? Dahil sa pagmamahal ko sa iyo, tiniis ko ang lahat ng pang-aalipusta ni Guyo. Nagbigay pa ako ng sariling dugo para lang pahabain ang buhay niya. Pero muntik mo na akong tapusin noon sa likod ng bahay. Kung hindi dahil kay Muyang, marahil ay wala na ako ngayon. Ito ba ang kailangang bayaran sa pagiging pangalawa mong asawa, ang ganitong klaseng pagdurusa? Kung ganoon, mas mabuti pang huwag na lang magkaroon ng ganitong posisyon. Ikaw. Sige, saktan mo ako. Sige, tapusin mo na ako. Nakatatandang master. Inutusan po ako ng madam na dalhan ng matamis na soup ang pangalawang asawa dahil baka po siya magkasakit at hindi na makapagsilbi sa inyo. Guyon? Anong sinabi mo kay Guyo? Sinabi mo bang may nangyari sa atin? Wala akong sinabi. Pinagbibintangan lang ako ni Guyo. Hindi ba sinabi ko na sa'yo na huwag mong pakialaman si Yuer? Bakit hindi ka nakikinig? Xiaoqing, paalisin mo na ako sa mansyong ito ngayon din. Sa lugar na ito, kahit isang araw ay hindi ko na kayang manatili. Talagang desidido ka ng sumama sa Muyang na iyon, hindi ba? Oo. Ayoko na lang talagang manatili rito. Lahat kayo ay mga walang puso at malupit. Pagod na ako. Guyon! Asawa, anong nangyari kay Yun-Er? Tawagin niyo si Muyang dito. Anong klaseng doktor siya? Paano siya nanggagamot? Xiaoqing, siya? Bakit siya nahimatay? Nag-away ba kayong dalawa? Kung may nagawa mang mali ang kapatid ko, ako na po ang hihingi ng paumanhin sa inyo. Bata pa ang isip niya, at kailangan pa siyang alagaan. Yuer, huwag kang mag-alala. Pero ikaw, bakit ka lumabas? Paano kung malamigan ka o magkasakit? Ako, ayos lang ako. Basta't ayos lang kayong dalawa ng kapatid ko, tatanggapin ko ang lahat. Kapag hindi mo siya napagaling, ipapahuli kita agad kay Lord Yun. Dahil sa matinding pag-aalala, ang pangalawang asawa ay nagdadalang tao na. Nagdadalang tao siya? Wala namang problema, kaya babalik na muna ako sa mansyon. Ingatan mo ang nararamdaman niya at huwag mo siyang hahayaang mabigla. Buntis, Guyon, huwag mong sabihing wala ka talagang balak umalis ng mansyon? Sinasadya mo ito, di ba? Yuer? Nagdadalang tao si Yuner. Malamig sa silid niya, kaya kung maaari sa mga araw na ito, ay sa silid mo muna siya magpahinga. Siyempre naman po, mahalaga ang inyong magiging anak. Ang batang ito ay matagal ko na ring inaasam. Yuner? Yuner? Mag-iingat ka. Umalis ka. Hindi ko kailangan ang peking malasakit mo. Yuner! Buntis ka. Nagpagawa ako ng gamot para sa bata at ipapahanda ko ito kay Xiaokui para sa iyo.
Nawalan ako ng malay buong magdamag. Magpahinga ka ng mabuti. Dahil sabik na kaming dalawa ni UR sa batang ito. Alam na niya, kailangan ko nang umalis agad dito. Paano niya hahayaang isilang ko ang batang ito? UR, huwag na tayong lumabas ng mansyon. Buntis ka, kaya mamuhay na lang tayo ng maayos. Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo si Muyang, matatanggap ba niya na buntis ka? Kaya ba niyang magpakasal sa iyo ng marangal? Handa ba siyang tanggapin ang kahihiyan at maging ama ng anak ng iba? Bo Xiaoqing, akala ko ay mahalaga ako sa iyo, pero ang bata lang pala ang mahalaga sa iyo. Tandaan mo ito, kahit ano pang mangyari, hinding-hindi ko isisilang ang batang ito para sa iyo. Nandito tayo sa mansyong Bo at wala kang magagawa. Hindi tatawag sa iyo ng ama ang anak ko, kay Gu Yunyang, pati na sa akin na si Kongkubina. Bo Xiaoqing, kinakamuhian kita. Kung nabuntis sana ako noong pumasok ako sa mansyon, sigurado akong naging masunurin ako sa iyo. Pero ang pagbubuntis ko ngayon ay mas magpapagalit lang sa akin sa iyo. Hindi ko makakalimutan ang lahat ng ginawa mo sa akin. At lalong hindi ko hahayaan na maging kahinaan ko ang bata para patuloy niyo akong diktahan. Ito ang panganay kong anak. Hinding-hindi ko hahayaang alisin mo ang bata. Nakalimutan mo na ba, isang doktor si Muyang, kailangan ko pa ba ng pahintulot mo para alisin ang bata? UR, pakiusap, patawarin mo ako. Ipinapangako kong aalagaan kita ng mabuti sa hinaharap. Mas hihigit pa sa pagtrato ko kay UR. Ano sa tingin mo? Huli na ang lahat. Noong mahal pa kita, bakit hindi ka naging ganito kalambing sa akin? UR, basta't hindi ka aalis sa mansyon at huwag mong alisin ang bata, susundin ko ang lahat ng gusto mo sa hinaharap, sige na? Bo Xiaoqing, 6 na taon kitang minahal. Kung kahit kaunti ay may paki ka pa sa akin. Pakiusap, palayain mo na ako. Guyon, talaga bang dahil kay Muyang ay tatalikuran mo ang 6 na taon nating pagmamahalan at aalisin pa ang ating anak? Tama. Gusto ko nang umalis at wala kang magagawa tungkol doon. Guyon, sa oras na lumabas ka ng mansyong Bo ngayong araw, wala na talagang balikan ito. Bo Xiaoqing. Ang pag-ibig ko ang nagtulak sa akin na humakbang ng 79 na beses. Pakiusap, itira mo na ang huling hakbang para sa akin dahil iyon na lang ang tanging dignidad na mayroon ako. UR, nagmamakaawa ako sa iyo? Manatili ka naman, sige na. Isipin mo na lang na ito na ang huling bagay na gagawin mo para sa akin. Masyadong mahina ang katawan ni UR at maaaring mapahamak siya sa panganganak. Hinding-hindi na ako magkakaroon pa ng ibang babae sa buhay ko. Ang batang ito, ang tanging natitirang dugot laman ni pamilyang Gu. Bibigyan kita ng sapat na laya sa hinaharap at hinding-hindi na kita pipilitin muli. Pakiusap, ituloy mo lang ang pagdadalang tao. Nagmamakaawa ako sa iyo. Maawa ka sa akin. Nakababatang kapatid, anong nangyayari rito? Xiaoing, buntis si nakababatang kapatid, dapat mas maging mapagparaya ka sa kanya. Bo Xiaoqing, hindi mo naman siguro iniisip na tunay na nag-aalala sa akin si Guyu. Nahahayaan niyang makita ang pagsilang ng aking anak, malabong mangyari iyon. Maupo ka. Dahil buntis ka, dapat ay nagpapahinga ka ng mabuti. Bawasan mo ang pananahi, nakakapagod yan. Wala po kasi akong magawa, kaya nagpapalipas oras po ako sa pananahi. Nagpautos na ako sa kusina na ipaglaga ka ng gamot para sa iyong katawan. Inumin mo na ito agad. Inay, masama po ang pakiramdam ko ngayon at wala po akong gana. Sige, sasabihin ko sa kusina na ipaghanda ka ng ilang pampagana at dalhin dito. Pagkatapos ng unang buwan, ipapaalam ko na ang iyong katayuan kay Prepektura ng Qingzhou. Hindi ka babaliwalain ng inay, huwag kang mag-alala. Inay, mas mabuti pong maghintay muna tayo. Ang ibig ko pong sabihin, masama po ang pakiramdam ni ate nitong mga nakaraang araw. Kung lumala po ang sakit niya dahil sa matinding galit, magiging kasalanan ko pa po iyon. Napakabait mo talagang bata. Sa kabila ng lahat ay iniisip mo pa rin siya. Nag-aalala talaga ang inay sa iyo. Hindi kayo sa akin nag-aalala, kundi sa batang nasa sinapupunan ko. Kasalanan ito ni Xiaoqing. Kung hindi lang siya nagpumilit na pakasalan si UR, at kung ikaw na lang sana ang pinakasalan niya, hindi sana ganito kagulo. Ina, nandito rin po pala kayo.
Bibisitahin ko lang po si Yun-er para malaman kung maayos na ang pakiramdam niya. Pinuntahan pa ako ni ate kahit mahina ang kanyang katawan. Nakakahiya naman po para kay nakababatang kapatid. Napakaganda talaga ng samahan ninyong dalawa. Dapat ay lagi kayong magtulungan sa isa't isa. Nakita ko kasing masama ang pakiramdam mo kahapon, kaya ipinagluto kita ng paborito mong sour plum soup para bumuti ang iyong gana. Mainit pa ito, tikman mo na. Pareho ba ito ng lasa noong bata pa tayo? UR, bakit nandito ka rin? Mainit yan, ibaba mo na muna. Yuner, kahit nabuntis ka pa, hindi mo naman dapat hayaang pagsilbihan ka ni UR, di ba? At ano naman ang masama doon? Dinadala ni Yun-er ang aking panganay na apo. Ina, hindi ba't masyado nyo na siyang pinapaboran? Lapastangan. Kapag nakarinig pa ako ng anumang masama laban kay Yun-er, papatawan kita ng parusa ng pamilya. Tandaan mo ito ng mabuti. Ang batang nasa sinapupunan ni Yun-er ay ang kinabukasan ng pamilyang Bo. Xiaoqing, tingnan mo ng mabuti. Nag-uumpisa na si Guyun na magmalaki. Kapag nanganak na siya, baka pahihirapan na niya ako ng husto. Maupo ka. Dahan-dahan lang. Ngayong sinaktan mo na ang puso ko at gusto mo pa rin akong pabalikin, akala mo ba ay ganoon ako katanga? Yun-er, inayos ko na ang Legion Garden kaya lumipat ka na doon bukas. Alam mong hindi iyan ang ibig kong sabihin. Gusto ko na ihatid mo ako pabalik sa pamilyang Gu. Nananaginip ka ng gising. Sige, babalik na lang ako sa Shufang workshop. Total, namimiss na rin ako ng Kier at minamadali na rin nila ang mga burda ko. Aalis na ako para hindi na ako makasagabal sa paningin mo. Magsama kayo ng maayos ng asawa mo para magkaroon din ako ng katahimikan. Yuner, alam ko na kapag hinayaan kitang umalis, ay hindi na kita muling makikita. Ayaw kong iwan mo ako. Bo Xiaowing, anong silbi kung pipilitin mong manatili ang isang babaeng hindi ka naman mahal? Kahit hindi mo na ako mahal, ikaw pa rin ang pangalawa kong asawa. Ang pagiging asawa mong iyan, ibigay mo na lang sa iba, dahil ayaw ko niyan. Yuner, hindi na kita pipigilan. Habang nandito ka sa mansyon, kahit paano ay maalagaan pa kita. Pero kapag nasa labas ka, paano kung mapahamak ka? Huwag mong sabihing akala mo ay hahayaan ako ni Guyu na ligtas na maisilang ang batang ito. Bo Xiaoing, mag-iwan na lang tayo ng kaunting respeto sa isa't isa. Hindi. Ayaw kong hindi nakita makitang muli. Hindi ako ang mahalaga sa iyo, kundi ang bata lang. Siguradong nababaliw na ako. Mahal ko si Guyu. Pero bakit ganito na lang ang pag-aalala ko kay Yun-er? Bo Xiaoqing, subukan mo pa akong hawakan at mabalitaan mo na lang na nawala ang bata bukas. Huwag, Yun-er. Huwag kang magpadalos-dalos. Hindi na kita pipilitin, okay? Yun-er, bago ka man lang umalis, maaari ko bang mahawakan muli ang anak natin? Huwag mong isipin na sa pamamagitan ng pagpapakita ng kabaitan ay mapapalambot mo ang puso ko. Nagkakamali ka. Yun-er, alam kong nagkamali ako. Para sa batang ito, handa akong magbago sa lahat, pakiusap. Yun-er, Lumayas ka. Huwag mo akong hawakan. nagkamali ako, pakiusap, huwag kang umalis. Bo Xiaoqing, hindi na kita mahal. Ang ginagawa mo ay lalo lang nagpapawala ng respeto ko sa iyo. Ang minahal ko noon ay ang maginoong tumatayo sa ilalim ng puno habang tumutugtog ng jade flute. Pero sa puso ko, matagal na siyang wala. Ikaw ay hindi siya. Yun-er, Yun-er? Xiaoing, sa akin ka lang. Magiging akin ka habang buhay. Hindi ko hahayaan na agawin ka ni Guyun. Muyang, hinahanap mo ba ako? Young Master Mu, buntis ako, kaya dapat nating iwasan ang isa't isa. Young Master Mu, buntis ako, dapat na tayong lumayo sa isa't isa. Ano bang pinagsasabi mo? Doktor mo ako. Bakit kailangan nating umiwas? Nangako na ako kay Xiaoqing na itutuloy ko ang panganganak sa bata. Narito ako dahil sa nangyari kay Binibining Care. Ano ang nangyari kay Care? Pumunta ako sa mansyon ng gobernador ngayong araw
para magdagdag ng ilang mahahalagang gamit pero hindi ko siya mahanap. Sabi ng mga tao sa bordahan, hindi na nagpapakita si Binibining KR nitong mga nakaraang araw. Habang papunta rito, nakasalubong ko ang waiter ng gusali ng Sinchun na si Li Yuan. Nagmamadali siya at ibinigay sa akin ito. Tingnan mo! May nangyaring masama kay KR. Kasalanan nito ng walang kwenta niyang kapatid na sugarol na si Kuya Kuya. Huwag kang mag-alala, gagawa ako ng paraan. Kapatid, nakikiusap ang iyong kuya. Kapag hindi pa ako nakakuha ng pera, pagbabayarin ako ng mga tagapasugalan, wala nang magpapatuloy sa lahi ng pamilya natin. Kuya, itigil mo na ang pagsusugal. Ito na ang huling beses na tutulungan kita. Ang huling beses na ito. Narinig ko sa Li Yuan ng gusali ng Sinchun na ang kapatid ni KR kahapon ay biglang nawala. Wala na? Baka naman si KR ay. Huwag ka munang mag-alala. Siguradong magiging maayos lang si Binibining KR. Ipapahanap ko siya sa mga tao ni mansyon ng gobernador. Huwag kang mabahala. Maghintay ka sa balita ko. Guyon, naparito ka ba para makipagkita ng palihim kay Muyang? Bitiwan mo ako. Wala kang pakialam sa mga ginagawa ko. Ikaw. Yun, ang aking ina mismo ang naghanda ng sopas para sa iyong kalusugan, papasuri kita sa doktor, at bibigyan ka ng gamot para sa bata. Kaya sumama ka na sa akin pabalik ng mansyon. Bakit ang lamig ng kamay mo? Bakit hindi mo tanungin ang sarili mo? Anong ibig mong sabihin? Kulang sa dugo. Nabalitaan ko na ang gamot na hinahanap para kay Madam ay nakakulong ngayon sa piitan. Sinabi sa akin ng guwardiya, nakusa raw ang babaeng iyon na maging gamot kapalit ng pera. Ang sabi pa, pambayad daw sa utang sa sugal ng kuya niya. Ang gamot na sinasabi nila, si KR kaya iyon. Kapag nagchismis pa kayo tungkol sa amo, parurusahan ko kayo ng matindi. 2 katulong lang naman sila. Huwag mo na silang pahirapan. Xiaokui, tulungan mo muna akong makabalik sa bakuran ng Yunsheng at bumalik ka na lang mamaya. Nawawala ang panyo ko, kaya kailangan ko itong balikan para hanapin. Dahan-dahan lang po kayo, nagdadalang tao kayo, at kapag may nangyaring masama, hindi ko po kayang panagutan iyon. Xiaokui, pumunta ka sa gawaan ng burda at magbilin. Sabihin mong ang nawawalang panyo ay nahanap na sa mansyong Bo, kaya huwag na silang maghanap. Opo. KR, para sa iyong hindi maaasahang kapatid na isakripisyo ang iyong sarili, sulit ba iyon? Lalo pat, siya ay wala na. Maghintay ka. Ngayong gabi, gagawa ako ng paraan para mailabas ka. Kaya lang, ang piitang ito, paano kaya ako makakapasok? Konsorte, pinatatawag po kayo ni Matandang Ginang. Naiintindihan ko. Yun, halika rito. Maupo ka sa tabi ni Ina. Ilang araw din tayong hindi nagkita, mukhang maayos ang iyong pakiramdam. Kapatid, mukhang epektibo ang nireseta ng mahusay na manggagamot. Salamat sa iyong pag-aalala. Kumusta naman ang lagay ng iyong embroidery shop? Yun, nagpaluto ako ng seafood soup para sa iyo upang lumakas ang iyong katawan. Xiaokui, pumunta ka sa kusina at kunin ang soup. Ina, masama po ang pakiramdam ko nitong mga nakaraang araw. Ayoko po munang kumain ng masyadong malinamnam. Maayos ka lang ba? Ipatawag ang manggagamot. Xiaoqing, gusto ko po munang magpahinga sa aking silid. Sasamahan na kita. Nagdadalang tao ka lang naman. Kailangan bang maging ganyan kaselan? Hindi ka naman mabuntis. At si Yun na ang magsisilang para sa iyo. Hindi ba dapat ay magpasalamat ka? Ina, ako po, hindi rin po maganda ang pakiramdam ko. Guyo, huwag ka nang magpanggap sa harapan ko. Huwag mong isipin na dahil gusto ka ni Xiaoqing, ay maaari mo na siyang solohin. Hayaan mong alagaan niya ng higit si Yun Wala namang mawawala sa iyo. Tama po ang inyong pangaral, Ina. Tatandaan po iyon ng inyong manugang. Nung nagkasakit ka,
Itinaya ni Yuner ang kanyang buhay para iligtas ka. Kaya huwag kang mag-isip na gawan siya ng masama. Ina, hinding-hindi ko po iyan magagawa. Pagkalipas ng ilang panahon, kapag naging matatag na ang pagbubuntis ni Yuner, gagawin na siyang pangalawang asawa. Mayroon ka bang tutol? Ina, wala po akong tutol. Huwag kang maging dismayado. Huwag mong kalilimutan na kapag isinilang na ang batang iyon, tatawagin ka rin niyang ina. Tama po ang inyong sinabi, Ina. Umalis ka na, naiirita ako sa iyo. Pumunta ka, sabihin mo sa aking ina na pabilisin ang pag-aayos niya rito. Opo. Guyon? Kung hindi mo ako hinayaang maging masaya sa mansyong Bo, sisiguraduhin kong pagbabayarin kita ng matindi. Huwag po kayong mag-alala yung Master Bo. Maayos po ang kalagayan ng ginang. Bahagi lamang po ito ng normal na pagbubuntis. Halos wala man lang siyang nakain sa hapunan. Baka po pwedeng bigyan niyo siya ng pampakapit para sa bata? Ang reseta para sa ginang ay natingnan ko na po. Napakaganda po ng timpla nito. Hindi na po kailangan magdagdag pa. Nagsusuka po ba siya? Magtiis lang po muna ng ilang araw? Pagkalipas po ng 3 buwan, ay mawawala na rin po ang mga iyan. At unti-unti nang gaganda ang kanyang gana sa pagkain. 3 buwan? 3 buwan? Halos lahat ng buntis ay nakakaranas ng ganito. Kaya wag po kayong masyadong mag-alala, young Master Bo. Mahigit 1 buwan pa lang simula nung naging tayo? Paanong naging 3 buwan na yan? Posible kaya na hindi sa akin ang batang ito? Kundi kay Muyang? Bo Xiaoqing, wag mo akong tingnan ng ganyan. Wala akong utang na loob sa'yo. Hindi mo nga maipaliwanag ang tungkol sa bata? Tapos may mukha ka pang sabihin wala kang utang sa akin? Mali ang pagsusuri ni Dr. Chen. Ang batang ito ay malinaw na 1 buwan mahigit pa lang, pero sinasabi niyang 3 buwan na. Halatang hindi mahusay ang kasanayan niya. Kung mauulit man ito, pwede bang si Muyang na lang ang ipatawag? Guyon, buntis ka na pero si Muyang pa rin ang iniisip mo? Bahala ka na kung ano ang gusto mong isipin. Kung hindi mo gusto ang batang ito, ngayon din ay aalisin ko siya at lalayas ako sa mansyon. Huwag mong isiping maaari mo akong galitin gamit ang bata. Ang batang ito, maaari ko siyang tanggapin at maaari ko rin siyang baliwalain. Anong ibig mong sabihin? Kung ayaw mong manatili rito, bumalik ka na. Sa paggawaan ng burda, huwag ka nang magpakita sa harap ko. Bo Xiaoqing, ano bang kinababaliw mo? Pagbati po sa inyo, madam. Hindi po maganda ang pakiramdam ko. Gusto ko lang makita ang taong ginagawang gamot para sa akin sa piitan. Medyo masama ang pakiramdam ko, kaya gusto kong makita ang taong inaalagaan para sa gamot ko sa piitan. Ito, baka hindi po ito tama? May bilin po si Young Master Bo na kung wala ang utos niya, ay hindi po pwedeng dumaan. Ako ang madam. Sa tingin niyo ba ay mapapahamak ko ang taong inaalagaan para sa sarili kong gamot? Ako ang madam? At kailanman ay hindi ko hahayaang mawala ang taong inaalagaan para sa gamot ko. Ibinigay ito sa akin ni Xiaoqing. Pwede na ba akong dumaan? Apa. Kier, Huwag kang lalapit. ako ito. Ate yun, bakit ka nandito? Ikaw na bata ka. Bakit mo ba pinahihirapan ng ganyan ang sarili mo? Ginagawa ko naman ito para sa kuya ko, para magkaroon ng tagapagmana ang pamilya namin. Ikaw, wala na ang kuya mo. Ano? Paano itong nangyari? Ganito, makinig ka sa akin, ililigtas kita at ilalabas dito. Dumiretso kayo ni Li Yuan sa kabisera at wag na kayong babalik kailanman.
Ganto, makinig ka sa akin. Ilalabas kita rito. Pumunta na kayo ni Liyuan sa kabisera at huwag na kayong babalik kailanman. Maliwanag? Pero kung pakakawalan mo ako, hindi kaya ni Bo Xiaoqing ay parusahan ka? Wala na akong pakialam doon. Alis na. Tabi, tabi. Tingnan ko lang kung sinong mangahas na harangan ako. Mukhang hindi po ito tama. Maaari po kayong umalis, madam. Pero ang babaeng ito ay dapat maiwan. Masama na ang pakiramdam ko ngayon. Kailangan kong maghanap ng manggagamot para bigyan ako ng gamot ngayon din. Tabi. Alam mo ba kung gaano ako kamahal ni Xiaoqing? Kung masaktan mo ako kahit konti, kakayanin mo ba ang kapalit? Guyon? Sa huli ay hindi ka rin nakapagtiis. Pinakawalan mo ang gamot ni Yuer. Dapat kang parusahan. Masyado na akong nag-aalala. Buti naman at dumating ka na. Kier, tandaan mo ang mga sinabi ko. Dumiretso ka na sa silangang pintuan. May inihanda na silang karwahe para sa iyo sa silangang pintuan. 50 papuntang silangan, may sasalubong sa inyo doon. Bilis, umalis na kayo. Anong ginagawa mo? Gusto mo pa bang bumalik? Pinalaya mo ang tauhan ni Guyu, sa tingin mo ba ay palalagpasin ka ni Bo Xiaoqing? Muyang, hindi ako pwedeng sumama sa iyo. Hindi ito tama. Anong hindi tama? Ang gusto ko lang ay manatili kang ligtas. Alam ko, huwag mo na itong sabihin. Hindi kita pwedeng idamay. Sa tingin mo ba dahil sa bata sa sinapupunan mo, ay palalagpasin ka na ni Bo Xiaoqing? Huwag mong kakalimutan na hindi ka naman talaga niya mahal. Kung pati si Bo Xiaoqing ay hindi ka poprotektahan, paano pa ang ibang mga tao? Gustong-gusto na ni Guyu na mawala ka na sa mundo. Kailan pa ba naging kampi sa iyo ang loob ni matandang Ginang Gu? Walang kahit sinong may pakialam sa iyo, maliban sa akin. Alam ko, Muyang. Pero hindi talaga ako pwedeng sumama sa iyo. Pakiusap, kahit para sa akin na lang. Alam ko na matagal mo nang hindi mahal si Bo Xiaoqing. Bakit ka pa nananatili rito? Hinihintay mo bang tapusin niya ang buhay mo? Ako. Sumama ka sa akin? Sisiguraduhin kong poprotektahan kita sa lahat ng oras at hindi na kita hahayaang masaktan muli. Pero hindi kita maaring madamay. Hindi mo dapat danasin ang panghuhusga ng ibang tao. Yuner, mahal kita. Hindi mo ba talaga alam? Ako. Alam ko. Kaya lalo nang hindi kita maaaring sirain. Mahal kita. Sa talino mong iyan, dapat ay matagal mo na itong nahulaan. Aalagaan ko kayong mabuti ng bata. Hindi ka ba nagtitiwala sa akin? Nagtitiwala ako sa iyo, Muyang. Nagtitiwala ako sa iyo, pero ayaw kitang madamay sa gulo ko. Huwag kang umiyak. Hinding-hindi na kita muling hahayaang lumuha pa. Huwag kang umiyak. Hindi na kita muling paiiyakin pa. Anong ginagawa ninyong dalawa? Saan ba kayo pupunta? Ako. Babalik na ako sa paggawaan ng burda. Sa paggawaan ng burda? O babalik sa kwarto ng lalaki mo? Bo Xiaoqing, anong ginagawa mo? Tawa ko ng mansyon ng gobernador. Isa ka lang namang kamag-anak ng mansyon ng gobernador. Hindi naman kita kailanman itinuring na kalaban. Halika rito. Bo Xiaoqing, hindi naman siguro ganyan kaliit ang pasensya mo? Napapatulan mo pa ang isang babae? Tabi. Mga guwardya, hulihin ang dalawang taksil na ito at dalhin sila sa autoridad para maparusahan. Dakpin ang dalawang walang hiyang ito at dalhin sa mga autoridad para maparusahan. Bo Xiaoqing, kahit ano pang mangyari sa akin ngayong araw, hinding-hindi ako sasama sa iyo pabalik. Guyon? Bakit ka naniniwala sa pangako ng lalaking iyan? Puro kasinungalingan lang ang lahat ng iyan. Ang mga pangako mo lang ang puro kasinungalingan. Huwag kang magpabulag sa kanya, puro kasinungalingan ang mga sinasabi niya. Ang taong ito ay hindi mabuting tao. Yuner, sa wakas ay natauhan ka na. Niloloko lang tayo ni Bo Xiaoqing, sadyang pinalabas ka niya. Dahil ang gusto niya ay mahuli tayong lahat ng sabay-sabay. Xiaoqing, nagmamakaawa ako sa iyo. Nangako ka sa akin, sinabi mong palalayain mo ako. Nagmamakaawa ako na palayain mo na kami. Maari ba? Tingnan ko lang kung sinong makakaalis dito ngayon. Huwag kang magmakaawa sa kanya. Desidido siyang pabalikin ka para pagdusahin, hinding-hindi ko iyon papayagan. Xiaoqing,
Ngayong araw, ilalayo ko siya rito. Anong magagawa mo sa akin? Muyang, isa ka lang namang hamak na tagahalo ng gamot. At balak mo talagang kalabanin ang Mansyong Bo. Yun, tara na. Gusto ko lang makita, Bo Xiaoqing, kung may lakas ka ng loob na tapusin ako. Muyang. 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 Bo Xiaoqing, nababaliw ka na ba? Dakpin siya? Ngayong araw, kung sino man ang magtangkang humawak sa kanya, dumaan muna kayo sa ibabaw ko. Bo Xiaoqing. Hanggat buhay ako, hindi ko hahayaang may manakit sa kanya. Para sa iyo, isa lang siyang hamak na nilalang, pero para sa akin, siya ang buhay ko. Nababaliw ka na ba? Sumama ka na sa akin pa uwi. Bo Xiaoqing, wala na tayong babalikan pa. Pakawalan mo na siya ngayon, o kaya ay tapusin mo na rin ako. Subukan mong mawala, ngayon din ay papagbayarin ko siya. Bo Xiaoqing, hindi na kita mahal. Bakit hindi mo ba kayang palayain na lang ako? Totoo ang sinasabi ko. Babalik ako. Babalik ako at maluwag sa loob na maging isang tauhan para sa gamot ni Guyu. Pakawalan mo na siya. Hindi ko po alam na darating ang kamahalan. Patawad po at hindi ko kayo nasalubong agad. Sana ay mapagpasensyahan niyo po. Sa mansyong ito, nasaan si Bo Xiaoqing? Ako po iyon. Maari ko po bang malaman kung bakit ako hinahanap ng kamahalan? Ano po ang may paglilingkod ko? Nabalitaan ko ang tungkol sa hilagang Mukuk at Timog Xiaoqing. At dahil ako at si Prinsipe Mukyang ay magkakilala ng lubos, nais ko lang makita ng personal ang tanyag na turingang magkapatid ng Muku na si Xiaoqing at kung anong klaseng tao ba siya. At habang narito ako, imbestigahan na rin ang isang kaso. Investigasyon? Sino po ang iimbestigahan? Nag-iimbestiga ang mansyon ng gobernador. At ang iimbestigahan ay walang iba, kundi ikaw. Yang Master Bo, mukhang maayos ka pa rin hanggang ngayon ah. Bakit ikaw ang narito? Pagpupugay po sa inyo, Prinsipe Mu. Ikaw. Ang prinsipe mo, ku-prinsipe mo. Brother Bo, matapos ang matagal na panahon, bakit parang kinalimutan mo na ako? Dati po, hindi ko alam ang inyong katayuan bilang prinsipe mo. Marami po akong pagkakamali. Sana po ay mapatawad ninyo ako. Brother Bo, hindi tama ang sinasabi mo. Pinalalabas mo na parang gumagawa ako ng paraan para sa personal na paghihiganti. Kung hindi ito para sa personal na paghihiganti, bakit po kayo naparito? Ano po ang kailangan ninyo? Bo Xiaoqing, winakasan mo ang buhay ng kapatid ni Keer? Kinuha mo si Keer para gawing pansubok sa gamot ng asawa mo? Ang ganoon kasamang gawain ay hinding-hindi ko hahayaang lumipas. Muyang? Personal na usapin ito ng Mansyong Bo? Wala kang pakialam dito. Ang lupang kinatatayuan mo ay pag-aari ng pamilyang mo. Sa tingin mo ba ay wala akong karapatang makialam? At isa pa, huwag kang tumawag sa akin ng ganoon kapamilyar. Ang Muyang ay tawag sa akin ng aking kasintahan bilang paglalambing, hindi ka karapat-dapat. Hindi ako makapayag. Hindi ako papayag. Prinsipe mo. Nagsimula ang lahat dahil sa akin, kaya huwag niyo nang sisihin si Xiaoqing. Guyu? Kung hindi dahil sa iyo, si Yun-Er ay hindi masasaktan ng ganito. Prinsipe mo, nagsusumamo po ako, nagmamakaawa po ako sa inyo. Napalayain ang asawa ko, hayaan niyo akong pagbayaran ang lahat ng ito, maaari po ba? Sa tingin mo ba ay palalayain kita? Mga tauhan, isama siya at ilabas. Wala itong kinalaman kay UR. Sa akin niyo ibuhos ang lahat. Huwag niyo siyang idamay.
Ang tungkol sa mansyong Bo ay naayos ko na. Ilalabas kita rito at aalagaan kitang mabuti pagkatapos. Yun, Er. Nagsusumamo po si ate. Alam na po ni ate ang kanyang pagkakamali. Pakiusap, sabihan mo si Prinsipe Mu na palayain si Xiaoqing. Nagsusumamo ako. Guyo, ngayong ganito na ang sitwasyon, balak mo pa ring magmakaawa. Akala mo ba talaga ay ganoon ako kadaling maawa? Hindi ko dapat inagaw ang painting mo noong bata ka pa. Hindi ko dapat inagaw ang taong mahal mo. Naging makasarili ako. Ginamit ko ang aking panghihina para pumanig sa akin si nanay sa lahat ng bagay, para agawin sa iyo ang pagmamahal na dapat ay para sa iyo. 3 taon ang nakalipas, ako ang nagtulak sa iyo sa tubig. Ako ang nagsabi kay Xiaoqing na ang sakit niya ay lumala dahil sa pagkakalunod. Ako ang nag-utos sa doktor na saktan ka para kuhanan ng dugo. At ako rin ang nagsabi kay nanay na buntis ka ng 3 buwan. Lahat ng iyon ay dahil sa akin, pero nagmamakaawa ako sa iyo. Pakawalan mo na sila, dahil wala silang kinalaman dito. UR, anong pinagsasabi mo? Napakabuti ng iyong puso. Paanong magagawa mo ang mga ganoong bagay? Xiaoqing, patawad. Masyado lang kitang minahal. Ayaw kitang makitang magpakasal kay Guyon. Kaya naging makasarili ako at ginusto kitang solohin. Kaya naman pala, na ang taong minahal ko noon ay si UR at hindi ikaw. Bo Xiaoqing, napakabulag ko. Pinagsisihan kong minahal kita, hindi ka karapat-dapat. May isa pa akong bagay na hindi nasasabi sa iyo. Gusto mo bang marinig? Noong mahulog si Guyo sa tubig at inatake ka sa bundok, kung saan halos mawala na ang buhay mo, sino sa tingin mo ang nagligtas sa iyo? Noong panahong nahulog si Guyo sa tubig, noong inatake ka sa bundok at halos mawala na ang buhay mo, sa tingin mo ba ay sino ang nagligtas sa iyo? Si Guyon iyon. Lumuhod siya sa harap ng manggagamot at nakiusap ng 3 araw at 3 gabi para lang makuha ang gamot na magliligtas sa iyo. Noon pa man ay humanga na ako sa kanya, ngunit hindi ko inakala na ang pag-ibig na ibinigay niya kapalit ng kanyang buhay ay magiging walang halaga para sa iyo. UR. Sa buhay na ito, hindi ko nahahayaang saktan mo pa siya kahit kaunti. Maghiwalay na tayo. Pakakasalan ko siya. UR. Ang lahat ng kabutihang ginawa mo para sa akin? Ngayon ko lang nalaman na sa totoo lang ay Hindi na kailangang magsalita pa. Ang pinagsamahan nating dalawa ay matagal nang natapos mula noong ibinigay ang gamot para alisin ang bata. Habang nasa loob ako ng kulungan. ano ba itong mga nagawa ko? Bo Xiaoqing. Mula sa araw na ito, sa ating buhay, ay wala na tayong kinalaman sa isa't isa. UR. Ang utang ko sa iyo sa buhay na ito ay babayaran ko na lang sa susunod nating buhay. Madam, alam mo ba, dahil sa iyo, ate, isinakripisyo ni Bo Xiaoqing ang kanyang puso para gawing gamot. Paano naman si Guyo? Gumaling na si Lady Bo at nanirahan na siya sa isang monasteryo at sinabing hindi na siya muling babalik sa magulong mundo. Maituturing din itong isang magandang kwento. Walang tatalo sa inyong dalawa ni Prinsipe Mu bilang magkapareha na talaga namang kinaiinggitan ng lahat. Ngayong naririnig ko na naman ang tungkol sa kanya. Ang pagmamahal ni Bo Xiaoqing ay isa lamang palang malaking biro. Anong oras na ba? Bakit hindi ka pa pumupunta sa pulong sa palasyo? Anong pulong sa palasyo? Sino pa ba ang mas mahalaga kaysa sa asawa kong manganganak na at aking mahal na prinsesa? Bukas ay magbibitiw na ako kay emperador at kapag nanganak ka na, dadalhin kita sa kaparangan ng Mobei para magpastol.
Sa buhay na ito, ang makasama ka ay ang aking pinakamalaking swerte.